Share na natin. Ang pag-uusapan po natin ngayon, walang iba kundi you are called according to God's purpose. Okay? So tayo ay tinawag. Di tayo tinawag para lang makinig. Tinawag tayo para ma-fulfill natin kung ano ba yung pakay, ano yung intensyon, ano yung purpose ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya called according to God's purpose. Okay, so hi, Pastora Carmela and Pastor Ray de la Peña Fortes all the way from New Zealand. Magandang hapon po. Salamat po sa pakikinig. Share lang tayo. Yan. Sige. Teka lamang ha. Teka lang ba? Hold on. Share ko lang ulit. Yan. Okay. Okay po. So ang pag-uusapan natin ngayong hapon na to, iikot lang tayo dito sa tatlong verses na to. Okay? Romans 8 verse 28 to 30. You are called according to God's purpose. Okay? Kasi minsan sinasabi natin, alam nyo, yung relasyon natin sa Panginoon, lalo-lalo na yung mga mananampalataya, tayo na mga mananampalataya. Kasi ang mensaheng ito ni Pablo, nung ito ay ibinahagi niya, nung siya ay nagsermon sa mga taga-Roma, sa simbahan ng Roma, sinabi niya rito na ang mensaheng ito, very, very specific, especially dun sa mga mananampalataya. Iting ko, very, very specific ito para dun sa mga mananampalataya. Eh paano po kung di mananampalataya, hindi po makikinig? Okay din na makinig para maintindihan nila. Lalo-lalo na kung pagod na. Kung pagod na, ano ba purpose ko sa mundo? Ito, para mas maintindihan mo. Ano ba talaga, bakit ka tinawag? At tayo naman, ng mga tumugon, mapaalalahanan tayo. It's a refresher. Bakit nga ba tayo tinawag ng Panginoon? Amen? Okay. So, basahin natin ito ng mabilis. Gagamitin natin ngayong hapon na to, no? Ang napusuan kong gamitin para ngayong hapon is yung New Living Test, yung NLT version ng Bible. So, basahin natin to Romans 8:28 to 30. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them. Verse 29. For God knew his people in advance, and he chose them to become like his son, so that his son would be the firstborn among many brothers and sisters. Verse 30. And having chosen them, he called them to come to him. And having called them, he gave them right standing with himself. And having given them right standing, he gave them his glory. Panginoon, samahan mo ako ngayong hapon na to. Ikaw ang aking maging gabay, ikaw ang aking maging kalakasan, at higit sa lahat, Panginoon. Ang mensahe sa likod ng mga salita mong ito na ipinilatag mo kay Apostol Pablo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang liwanag sa likod nito, the spirit behind this message, Panginoon, ay mailatag din ng inyong lingkod ng maliwanag, ay accuracy, at the same time, Panginoon, ay maging pagpapaalala, lalo na sa mga mananampalataya at mga naglilingkod sa iyo. Bakit mo ba kami tinawag? Ito ang aking salmo't dalangin ngayong hapon na to in Jesus' name. Amen at amen. Alright. So, hihimayin natin ito verse by verse. Okay? So, para mas manamnam natin, ano ba talaga itong binanggit na to ni Pablo? Bakit ba tayo tinawag? Okay? Maganda ilatag muna natin yung premise, yung platform, yung pinaka kung bakit tinawag tayo ng Panginoon. Okay? Number one, sabi ko nga, tinarget talaga very specific na Apostol Pablo. Okay? Ang sermon na to sa mga mananampalataya sa unang simbahan sa Roma. Okay? Dahil gusto niyang ipaintindi na, uy, kaya tayo tinawag, kaya tayo nananampalataya, hindi lang para tayo umupo at maging membro ng simbahan. May pinagagawa ang Panginoon sa atin, lalong-lalo na sa mga panahon na to, na nakikita natin yung mga nangyayari sa paligid natin, na hayag-hayagan na ang ginagawa ng mga anak ng kaaway. So bilang mga anak naman ng Panginoon, ano naman ang isasagot natin? Ano naman ang dapat nating gawin? So, maliwanag mo na dapat, ano ba ang dahilan kung bakit may panawagan?
Amen? At uulitin ko, ang panawagan na to, hindi to limitado para do sa mga pastor katulad namin, sa mga may ministry leads na sa mga simbahan o mga ministry heads. Hindi po. Ito ay sa lahat ng mga mananampalataya ni Kristo. Dahil remember, ang tawag na ngayon sa atin bilang ang mga mananampalataya, royal priesthood according to the order of Melchizedek. Tama? So lahat tayo, maglilingkod tayo. Meron nakatalaga sa atin kung anong gagawin natin. So, simulan natin ito doon sa verse 28. Okay? Kasi ito yung pinaka-popular eh. Alam nyo ba every time magkakaroon ng mga pagsubok, at tulad niyan, di sa Metro Manila, no, kasi nandito kami ngayon sa illegal sa Mindanao, hindi namin gaano naramdaman yung ano eh, yung tama ni Karina. In fact, nung time na nanonood kami na kung ano yung nangyayari dyan sa Metro Manila, sa paligid ng mga probinsya na marami ang lumubog ang mga bahay, ang lakas ng ulan. Dito po, ang init. Okay? Kaya di kami makarelate ng mga araw na yon itong linggong to. At maraming mga Bible studies, may mga iba nagpa-counsel din all the way from Manila na mga kilala namin na tinamaan talaga ng bagyo. At isa sa mga popular lalo sa mga Bible study, life group, D group, kung ano man ang tawag mo diyan, B group, pagpapaalala nitong isa sa mga ginagamit itong Romans 8:28. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God. So, hindi porket tayo sinabi na nating mananampalataya. In fact, sabihin pa nating mahal ko ang Diyos. Okay, pagpalagay na natin galing sa puso natin yung pagmamahal na yun sa Panginoon. Hindi ibig sabihin nun ligtas na tayo. Ligtas na tayo saan? Hindi sa kasalanan, kundi ligtas na tayo sa mga kabulukan, sa corruption ng mundo. Kung ano yung nangyayari sa mundo, apektado pa rin tayo. Nasa physical realm pa rin tayo. Amen? Kaya lang, ang kapanatagan natin bilang mga mananampalataya, etong pinanghahawakan natin na pananampalataya, talagang ang ganda ng pagkakalatag ni Pablo dito sa Romans 8:28. Nung sinabi niyang, and we know that God causes everything to work together. Minsan kasi kahit mananampalataya na tayo, Lord, bakit nangyari ito sa buhay namin? Ano sabi ni Lord? Di ka kasi nakikinig eh. Di ba sabi ko sa inyo, wala na talagang pag-asa ang mundo. Kung aasa ka sa mundo, wala na. Hindi ko naman sinabing umalis ka sa mundo, sinasabi ng Panginoon. Pagkos tanggapin mo na. Andyan na yung kabulukan na yan. May magagawa kang pagbabago? Yes. You can do something for the betterment of the world. Pero betterment lang, wala hindi yung the best. Gusto mo ng the best? Ayusin mo muna yung relasyon mo sa Panginoon. Amen? Kasi pag to klaro sa atin, kahit na anong pagsubok ang dumating sa buhay natin, alam natin may purpose. Lagi natin sinasabi. Kaya alam pag dumating na yung bagyo ng pagsubok, yung bundok ng pagsubok, yung wilderness ng buhay natin, nalilimutan natin to that God causes everything to work together. Ngayon, pagpapaalala, gusto ko maliwanag sa atin ito. Kumbaga sa ano, kasi nasa IT ako, no? May tinatawag na operating system. Ano ba yung isang importanteng bahagi ng operating system ng Panginoon. Okay? Nakalatag yan dito sa prinsipyong God causes everything to work together. Amen? Okay. So, ano ang susi dyan? Walang iba kundi obedience. Babalik at babalik pa rin tayo dyan. Di ba lagi kasi sa obedience is better than sacrifice. Ano pa yung unang kasalanan kung bakit yung mga una nating magulang, yung kalikasan ng puso na nakatutok sa Panginoon, biglang tumalikod sa Panginoon at tinawag na ngayon natin theologically, sinful nature. It's because of disobedience. Kaya ang una-una kasalanan talaga, yung hindi pagsunod. At di ka na magtataka dahil yun din naman yung ugali na nabuo sa puso ng kaaway. Remember, paano niya nakumbinsa yung ikatatlong bahagi ng kalangitan na magrebelde sa Panginoon? The fact na narinig mo yung salitang rebelde, ano ibig sabihin nun? Hindi pagsunod. Kaya ang susi talaga dito, yung tinatawag nating obedience. So, basahin lang natin ito. Kung may mga Bible kayo, buksan ninyo. Okay? Deuteronomy 28 verse 2. Ano sabi rito ng Panginoon? All these blessings will come again upon you and overtake you if you obey the Lord your God. So, ano yung susi ng pagpapala? Para ikaw ay humaba ang buhay, guminhawa, maliban sa pagsunod sa magulang. Bahagi kasi yun,
Honor and respect your parents and obey your parents in the Lord. Pero maraming alituntunin, maraming iniwan ng Panginoon sa atin na nawa sundin natin. Ano sabi niya? Sumunod ka. Amen? So, gusto mo yung pagpapala? Simple. Sumunod ka. Eh, pastor, ang hirap eh. Mahirap talaga. Lahat tayo nagdaan doon. Why? Kasi nga, ang kalikasan natin, nung pinanganak tayo, nakatalikod tayo sa Diyos. Kaya, ngayon na tayo ay kinakatok at nawa, yung puso natin eh, nagbalik loob tayo sa Diyos. Hindi ganun kadali. Ulitin ko, alam ko, narinig na to ng mga The Hub of Christ. Pero gusto ko rin marinig ito no, kung hindi pa naririnig ng iba, lalo na yung mga hindi natin kasama sa The Hub of Christ, Paranaque or sa Iligan. And dahil sa makasalanan nating kalikasan, nung pinanganak tayo, okay, imagine ninyo na ang Diyos nandito sa kanan ko. Nung pinanganak tayo, nakatalikod na tayo. Yun ang tinatawag na makasalanang kalikasan. Tayo nakatalikod na talaga sa Diyos. Ngayon, may nangyaring circumstance sa buhay natin, nadapa tayo, nauntog tayo, napunpad tayo sa kadiliman, nandun na tayo sa huling PC natin, wala na tayong matakbuhan, na-corner na tayo, wala na tayong ibang iyakan, tsaka natin binalikan ng Panginoon. At salamat, talagang mahal tayo ng Panginoon, yung mga taong ginamit ng Panginoon, ng mga lingkod niya, upang abutin muli tayo ng Diyos. At ano nangyari? Kinalabi tayo ng Diyos, ginamit yung mga taong to. Sino yan? Karamihan yung mga lingkod ng Panginoon, yung mga ibang nakikinig sa atin dito. At nung kinalabi tayo ng Diyos, lumingon tayo. Sabi natin, Lord, tulungan mo ako. Pero always remember, lumingon ang sabi ko. Hindi ko sinabing buong pagkatao talagang napihit na. Hindi. Why? For so long nasanay na yung appetite ng katawan, pag-iisip, emosyon, at yung desire natin dito sa mundo. Hindi madaling baguhin yun. Amen? Kaya nga iba yung tinanggap mo yung kaligtasan. Yes, tinanggap natin ang kaligtasan. Pero meron tayong partisipasyon doon. Ano, yung partisipasyon natin doon, mabasag yung sarili nating kagustuhan. Kasi nga, yung ating pag-iisip, yung ating emosyon, yung sarili nating kagustuhan, yung tawag ng laman natin, yung malikot nating pag-iisip, nakatuon pa rin tayo dun sa kagustuhan ng mundo. Lumingon lang tayo, kinalabit lang tayo. Ngayon, sabi ngayon ng mga taong ginamit ng Panginoon sa atin, dapat dahan-dahan ipihit mo na yung buong pagkatao mo. So, hindi lang yung ulo mo, pihit mo na rin pati yung buong katawan mo. Madali, hindi. Mahirap. Yung palang leg, pag ginanon mo, stiff neck ka na eh. Tama, hindi. Lagyan nyo dyan sa ating chat box. Sino dito yung magsasabi na, nung tinanggap ko yung Panginoon, automatic, nabago ng 100% yung pagkatao ko. Yeah, lagay po ninyo dyan sa chat box kung totoo yung sinasabi natin o hindi. Amen? Ngayon, nung napihit ngayon tayo, okay, hindi biglaan yan. Sabi nga natin, may mga struggles na mangyayari dyan. Kaya ang hirap nitong susi na sinasabi nating obedience. Kaya yung level na kung saan ikaw ay pagpapalain, yung level na kung saan mas magiging aligned yung direksyon ng buhay mo sa kagustuhan ng Panginoon, kaya ka pinagpala. Yung level of contentment mo, dahil yun ang magiging sukatan mo kung ikaw ba ay meron ng kakumpletuhan at kasapatan sa buhay mo. Yayanigin talaga yan. Amen? Kaya dati, ang sukatan mo nung nasa mundo tayo, naniniwala din naman tayo nun na kahit nasa mundo karamihan ng pagkatao natin eh. Naniniwala tayo sa blessed eh. Pero problema, yung sukatan natin ng blessed, lalo na pag sa mundo, walang iba kundi material na bagay. Pero hindi pala yun ang tunay na sukatan. Ano yung tunay na sukatan doon? Ano sabi ni Pablo? Napunta kami rito para ipamanhik sa inyo ang mga bagay na hindi nakikita. Ano yung mga hindi nakikita? Kapayapaan, kahinahunan, kagalakan, isang puso na dalisay, isang puso na marunong magpatawad, isang puso na nakokontain mo yung galit mo, isang puso na kung saan naiintindihan mo kahit yung hindi ka ibig-ibig. Amen? So, yan ang tunay na blessed. In short, lagi sinasabi ni Pastor Dong, ang tunay na blessing yung pag-uugali mo at yung lifestyle mo. So, basahin mo ulit yung Deuteronomy 28:2.
Ano sinasabi ng Panginoon dito? All these blessings will come upon you and overtake you. Can you imagine? Kahit hindi mo hinihingi, ibibigay. Amen? Okay? Ano lang hinihingi niya? Obey the Lord your God. Paano, pastor, pag hindi? Okay, kaya tayo pumunta ngayon sa verse 15. Okay? Deuteronomy 28:15. The consequence of disobedience, yun mismo ang title ng section na to. Ano sabi niya? But it shall come about if you do not obey the Lord your God to observe, to do all His commandments and His statutes with which I charge you today, that all these curses will come upon you and overtake you. So kung sumusunod ka, overtake ka ng pagpapala ng Panginoon. Pag di ka naman sumunod, ang tigas pa rin talaga ng ulo natin. Ang mag-overtake ngayon sa atin, yung tinatawag na consequence na hindi maganda. Yan, tawagin na natin, ibalot natin sa pangalang curse. Ano yun? Sumpa. Ngayon, liwanagin natin yung konsepto ng sumpa sa mata ng Panginoon. Kasi kala natin, grabe namang Panginoon to. Anong klaseng sumpa yan? Ibig sabihin, papadala siya ng maraming kamalasan sa buhay ko. Siya mismo yung magsisimula ng mga pagsubok sa buhay ko. Hindi po ganon. Ang Panginoon di mamimilit. Unique tayo na ginawa niya sa lahat ng nilalang. Ang design na, ang pagkakadesenyo sa atin, kawangis at kamukha niya. Bakit? Kasi tayo ang mamamahala. Balikan niyo yung Genesis 1:26. That's one of the basic verses sa Bible. Nasabi ko nga, pag wala yan, nawala na yung purpose ng tao. Gusto mo na ultimate purpose? Diyan nagsimula ang ultimate purpose. Kaya ako pinanganak, kaya tayo binuo ng Panginoon bilang mga tao. Dahil tayo lang ang kawangis at kamukha niya. Hindi ang aso mo, hindi ang pusa mo, hindi ang halaman mo. Tao. Why? Kasi tayo ang tinalaga niya upang mamahala. To rule over. Sa ibang version, to have dominion. Sa modern English, pag kinonvert mo yung Hebrew word na ginamit doon, ano ibig sabihin? To manage and to govern. Ano yun? Pamamahala. Amen? So yun talaga ang pinaka dahilan kung bakit ano ba yung Jeremiah 29:11, I have great plans for you. Yun ang plano ng Panginoon para mamahala ang bawat isa sa atin. At yun ang ngayon na magiging sukatan kung paano ka na mahala. Kaya naalala mo yung singit ko lang, nag-free flow tayo, no? Singit ko lang yung dun sa parable of the talents. Di ba may isa, may dalawa, may lima. Alala ninyo yun, sabi ni Kristo. Tapos sisingilin tayo sa huli. Ang ibig sabihin nun, yung binigay ko sa'yo, okay? Yung binigay ko sa'yo, maaaring assets, yung binigay ko sa'yo yung mga skills mo, yung binigay ko sa'yo yung knowledge mo, ginamit mo ba yan? Ginamit mo ba talaga yan para sa purpose ko pang mamultiply ng mamultiply? Mamultiply yan dahil nagamit mo, hindi lamang sa paggamit ng skills, kundi ikaw ay namahala ng mabuti. Sisingilin ka talaga ng Panginoon kasi pamamahala yan kung paano mo ginamit yung binigay sa'yo eh. Be it physical asset, be it intellect, be it knowledge asset, kung ano man yung asset na binigay sa atin ng Panginoon o strength o kalakasan. So, paano natin ginamit? Eh, yun nga, yung naalala nyo doon, yung isa ka, isa-isa na nga lang, di pa ginamit, ibinaon pa eh. So, ano nang ginawa ng Panginoon? Di ba nagalit siya? So, yan ngayon ang purpose natin. So, tanong, ikaw ba ginamit mo? Ginamit mo according dun sa plano ng Panginoon sa buhay mo. Lagi natin binabanggit yung Jeremiah 29:11, ulitin ko, the Lord has great plans for you. Ngayon, lalo na kung mananampalataya, lalo na kung naglilingkod ka, alam mo na yung plano na yan. So, ang tanong, pinalago mo ba yan? Amen? Kasi pag hindi, ano ibig sabihin ng curse? Ang ibig sabihin ng curse, inaalis ng Panginoon yung protection niya sa buhay mo. Parang ganito, magulang yan eh. Naalala niyo yung prodigal son? Di ba yung sa prodigal son eh, grabing pagkawalang niya talaga ng bunsong anak na yun. Buhay pa yung magulang, buhay pa yung tatay, hiningi na yung mana. Naalala ninyo? Tanungin ko kayo kung nababala, kung inyong nare-recall yun. Yung bang tatay doon hinabol yung anak? Di ba hindi? Bakit? Hindi talaga tayo matututong na tayo nauuntog. Kaya nga, laging binabanggit dito sa The Hub of Christ.
Pag ang Panginoon na nahimik na sa buhay mo, mas lalo kang kilabutan. Parang magulang yan. Pag ang magulang mo na nahimik na at di ka na pinaalalahanan, kilabutan ka na. Why? Ay, ibig sabihin nun, ang kasunod nun, malapit ka na mauntog. Yun ang tinatawag na curse. Kasi yung covering, yung protection na ibinibigay sa iyo ng Panginoon bilang bahagi ng pagpapala niya sa iyo, inalis niya. Katulad ng prodigal son na pinabayaan ng ama. At ano ang nangyari? Ano naging consequence? Niligtas ba siya nung yaman na meron siya? Hindi. Hindi niya na-control. Hindi niya napamahalaan yung binigay sa kanya. Bagkos, nag-give way siya na nag-give way kung ano yung tawag ng laman, ano yung tawag na sariling kagustuhan. Na alam naman natin, kung susundin mo lang yung kagustuhan mo, you will always do what is right in your own eyes, not what is right in the eyes of God. Yan ay yung nature ng tao. Yan kaya tinatawag nating makasalanang kalikasan. At nang dahil dyan, siya ay nasumpa. Naalis ang proteksyon ng kanyang ama. At ano nangyari ng huli? Di ba nagbalik loob? Ito yung sinasabi ko, that God causes everything to work together. It's an important piece ng operating system ng Panginoon. Operating system niya kung paano niya tayo pinamamahalaan. Amen? Ano ang susi dito? Para hindi ka mahirapan. Para nandun ka lagi sa Deuteronomy 28:2 na pinagpala at hindi doon sa Deuteronomy 28:15 na hindi pinagpala. Pagsunod. Amen? So, lagay mo dyan sa chat box yung mga nanonood ngayon. Tama po. Matututo na akong sumunod. Lagay mo dyan. Huwag kang mahiya. Amen po. Okay. So, punta ngayon tayo dito sa susunod. Sabi ko nga, nung ginawa itong sermon na to ni Apostol Pablo, ang target na talaga rito, walang iba kundi yung mga mananampalataya at mga naglilingkod. Kaya sabi niya rito, God causes everything to work together for the good of those who love God. Kahit na may pagdaanan tayong pagsubok, kung mahal mo yung Panginoon at nilakaran mo kung ano yung purpose sa buhay mo, kahit na pagsubok yan, may dahilan kung bakit may pagsubok. Okay? Pero may pagpapaalala lang dito ang Panginoon. Kaya may mga pagsubok na dumadating kasi diyan ngayon masusubok. Kaya nga pagsubok ano yung masusubok diyan? Anong kondisyon ng puso mo? At pag sinabing kondisyon ng puso, ano yung isang salita na napaka dikit o nilalapit lagi natin sa salita ng puso? Di ba pag-ibig? Kaya kapag Valentine's, anong ginagamit nating symbol ng pag-ibig? Heart. Ngayon, anong kondisyon ng puso mo? Asan ang pag-ibig mo? Diyan mo ngayon masusukat yan. Basahin natin ngayon ang 1 John 2:15. Amen? So, kung may Bible kayo, buksan ninyo. Okay. Ano sabi sa 1 John 2:15? Basahin natin na mabilis to. Ang sabi rito ni Juan, do not love the world nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Tagalogin ko na lang. Okay? Huwag mo mahalin ang mundo at ang mga bagay dito sa mundo. Kasi pag minahal mo ang mundo at ang mga bagay dito, okay? Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa iyo. So hindi mo pwede sabihin love mo yung world, love mo rin si God. Kaya 'di ba ano sabi, you cannot serve two masters, only one. Pastor, masama ba yung mga physical na bagay? Masama ba yung pera? Masama ba yung kung ano yung asset na meron ako? Hindi. Ang tanong, ano ang namamayani sa puso mo? Bigay tayo ng example. Ano sabi ng Panginoon? Ilaan mo yung araw ng kapahingahan ko. Okay? Para ikaw mamahinga rin. Ano ibig sabihin ng kapahingahan? Mamahinga ka din sa salita ko, mamahinga ka sa gawain ko. Bakit pagkalinggo may transaction pa rin? Very basic. Diyan mo na ngayon malalaman. Asan ang puso? Sayang eh. Taas ang komisyon dun eh. Sayang eh, may customer pa eh. So, tanong ko ngayon sa'yo, paano mo ngayon sasabihin mahal mo yung Diyos? Kung hindi mo mapakawalan, yung kaisa-isang araw na lang na hinihingi, di ka pa nga naglilingkod, mananampalataya pa lang, hindi mo pa mabigay sa Panginoon yun. Amen? Doon pa lang, may sukatan ka na, makikita mo na anong kondisyon ng puso mo, anong mahal mo, ang mundo o ang Diyos.
Kaya paipapaalala dito, ang susi obedience. Pero yung susi na yan, maibibigay yan sa'yo para mabuksan mo yung pagpapala. Depende kung ano yung kondisyon ng puso mo. Kasi yung pagsunod natin sa Panginoon, ang magdidikta dyan kung ano talaga yung kalagayan ng puso mo eh. Do you love the world or do you love God? Di pwedeng gitna. Amen? Sige, bigyan ko kayo ng mga dalawa, tatlong segundo. Hinga muna. Simula pa lang tayo. Ayan, sige. Punta muna tayo dito sa ano. Punta muna tayo dito sa FB Live. Salamat sa buhay mo, Francis, sa pakikinig. Salamat kay Clefton Manila. Wow, Ate Cristina de Torres Sabio. Ay, Cristina de Torres Adan, sorry. Salamat, ate. Si, Ate Angie. Kipo ay obedient sa paglilingkod. Amen. Sumunod lang. Ate Emerald, salamat po sa pakikinig. Obedience is the key. Talaga, susi. Salamat din kay Ate Joanne, isa sa mga leaders natin sa The Hub of Christ Iligan. Salamat ate, share mo yan sa mga kaibigan mo. Okay? Wow, kumusta na Marie? Lumibaw, Santos Rustia. Namiss namin kayo. Wala kasi kami sa Manila. Si Joy Orozco Mosot, kamusta din po? Okay. Okay. Dating kasamahan pala, Secretary ni Daddy Ben sa NAIA, kung di ako nagkakamali. Okay. Si Francis, again, nabati na natin si Francis. Okay, sige. Balik na tayo rito. So ulitin ko, para maliwanag, kasi ito yung pinakapundasyon, dapat maliwanag sa atin to. Number one, ang susi ng pagpapala sa buhay natin, walang iba kundi sumunod. Amen? Kasi yung pagsunod mo na yon, ibig sabihin doon, di ka lang susunod dahil yuko ka lang ng yuko. Ang pagsunod doon, may pinagagawa ang Panginoon sa iyo. May gagamitin ng Panginoong mga tamang tao sa tamang lugar at tamang panahon para magiya yung pagkatao natin at yung direksyon ng buhay natin. Hindi lang papalapit sa Panginoon, kundi para magawa mo kung ano yung pinapagawa ng Diyos, kung bakit ka pinanganak dito sa mundo. Yan na po yun. Kasi pag nagawa mo yun, bubuksan niya, sabi di ba sa salita, hindi lang niya bubuksan ang durungawan ng langit, kundi ang pinto ng langit sa buhay at mo at ng pamilya mo. Blessed yun. Yung overtake ka pa ng exact na salita na ginamit. Kaya yan yung siksik, diglig at umaapaw. Pero pag di ka sumunod, siksik, diglig at umaapaw din naman yung tinatawag na consequences. Why? Kasi inalis ng Panginoon yung protection niya. Ngayon, kung susi ang obedience, ulitin ko, bakit hindi natin mapanghawakan yung susi na yun? Kaya hindi mabuksan yung tinatawag na pinto ng pagpapala. Kalagayan ng puso. Mamili ka. Do you love the world or do you love God? Why? Papasok na ngayon tayo dito sa panghuling statement dito sa verse 28. For those who love God and are called according to His purpose for them. Kaya yan yung tema natin, yan yung topic natin ngayon, yan yung title ngayong hapon na to. You are called according to God's purpose. Amen? Ate Angie, ouch! Yan ako dati, inuuna ang business transaction kahit Sunday, naudo tuloy ang closing. Si Lord talaga po muna, unahin, lalo kapag linggo, ang kapahingahan para sumamba. Amen. Tama, Ate Angie. Okay? Basic pa lang yan bilang isang mananampalataya o baby Christian. Ilaan mo na yung linggong yan para sa Panginoon. Kung pati ba naman linggo, di mo pinatawad, may transaction pa rin. Talagang, doon mo na malalaman asan ba yung kiling ng puso. Amen po. Ngayon, balik ako dito. Ulitin ko ha, for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. So, hindi mo lang sinabing mahal mo yung Panginoon. Okay? Mahal mo yung Panginoon, binigay sa yung susi ng pagsunod upang mabuksan ang pinto ng pagpapala. Pero, may pero dito. Tandaan mo, kasi tinawag kita dahil may pinagagawa ako sa iyo. I called according to His purpose. Ngayon, para clear sa atin, yung salitang purpose. Ang ganda nung pinakikinggan ko yung latest na mga pahayag ni Pastor Dong related dito sa salitang purpose. Nagustuhan ko yung sinabi ni Pastor Dong na meaning nito o context itong purpose.
Sabi ulit natin ha. Ano ba yung purpose sabi niya? Original intention of God for us to act. So kaya tayo ginawa ng Panginoon, kaya tayo nabuo dito sa mundo, kaya nga ipinanganak, ikaw at ako. Okay? May original intent o intention ng Panginoon sa buhay natin. At dapat kumilos tayo. Kaya nga in Jeremiah 29:11, I have great plan. Plano lang yun. Hindi na magiging katotohanan kung di ka ikilos. Amen? Kaya according to His purpose, may original intention ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero dapat lakaran natin, dapat kilusan natin. Kaya original intention of God for us to act. Amen? Alright, sige. Ulit natin to sa FB Live natin. Sino pa itong mga nandito? Okay, so mga nagre-react. Hello, Dr. May, Rizobal Cachon. Yan. Si Sister Sally, di ba nasa ano pa to? Nasa Japan ka, ate. Salamat sa pagpakikinig. Sige, share mo lang din to. Ito pa yung mga nandito. Hello, Kuya Richard Carrasco. Kamusta ka na, bro? Okay. Si Ate Rosalinda Ramiscal Alejandro, kamusta po, ate? Welcome. Sige, tuloy tayo dito. Punta ngayon tayo sa verse 29. Okay? Sabi sa verse 29, for God knew His people in advance. So, di ba tinawag tayo? Okay? Para magampanan natin kung ano yung purpose natin dito sa mundo. Okay? Alam mo ba na bago ka pa nabuo, yung purpose na yan nandyan na. Bago ka pa nabuo, yung disenyo ng Panginoon sa'yo buo na. Kaya kung hahanap ka talaga ng the ultimate planner, the ultimate architect, and the master builder, wala iba kundi yung Diyos eh. Okay? Hindi ka lang pinlano, kundi nung nabuo ka, okay, andyan na ngayon yan. Ang problema na lang kung bubuksan mo ba ang utak, ang isip at ang puso mo para kung ano yung potential mo na meron ka sa buhay mo, ma-unlock. For God knew His people in advance. Okay? Sabi sa Jeremiah 1:5, basahin natin ang Jeremiah 1:5. Okay? Sabi dito sa Jeremiah 1:5, before I formed you in the womb, I knew you. So, ibig sabihin, bago ka pa nabuo sa tiyan ng nanay mo, kilala na kita. And before you were born, I consecrated you. I have appointed you a prophet to the nations. So, ibig sabihin, noong umpisa pa lang, nabuo na ngayon sa'yo kung ano yung purpose mo. Pag-usapan natin yung ultimate purpose. Ano yung ultimate purpose? I have appointed you prophet to the nations. Lahat ba tayo propeta? No, catch the spirit. Ang ibig sabihin dito, bawat isa sa atin, one way or the other, maglilingkod tayo upang ang magandang balita ng Panginoon maipahagi sa ibang tao. Hindi lamang sa pamilya mo, hindi lang sa barangay mo, hindi lamang sa mga kamag-anak mo, kundi sa mga iba't ibang bansa. Is it any wonder bakit tayo sa The Hub of Christ kumukonekta tayo hindi lamang sa mga simbahan na lokal na kung saan nandun yung mga The Hub of Christ? Kasi pag sinabing katawan ng Panginoon o body of Christ, malawak po ito, ang body of Christ. Pag sinabing body of Christ, it cuts across ethnicity, it cuts across ages, it cuts across demographic. In fact, you are going to cross over nations. Ganyan kalawak ang pinagagawa ng Panginoon. Parang imposible, no? Alam mo lang imposible. Tanungin mo yung mga tatutong sumunod sa gawain ng Panginoon. Hindi nila akalain mabibitbit din sila sa ibang bansa. Hindi dahil kaya ka natuwa dahil nabitbit ka sa ibang bansa, parang junket trip, para tayong turista. Hindi. Dahil mas nalawak ngayon yung pangunawa mo, lalawak ngayon yung, yung perspective mo na itong gawain pala ng Panginoon, ay hindi lang ito pang Iligan. Ay hindi lang ito pang Mindanao. Dahil ang utos sa atin ng Panginoon, ikalat mo ang magandang balita hanggang sa ikaapat na sulok ng mundo. Wala sa sinabing hanggang sa ikaapat na sulok ng Paranaque, ikaapat na sulok ng Iligan, ikaapat na sulok ng Mindanao, ikaapat na sulok ng Pilipinas. Kanyang kalawak ang pinagagawa ng Panginoon sa atin. Kaya nga ang swerte natin ngayon, may technology tayo.
Yung ganitong mga gawain, yung ganitong mga salita, kaya na nating itawid. Katulad nito, may mga kasama tayo dito. Si Ate Emerald nasa UK. Alam ko si Ate Noel Macadis ay nasa Spain. Okay? Yung iba natin mga kasama rito, nasa ibang mga bansa nakikinig. Si Pastora Carmela nasa New Zealand. Can you imagine? Kaya before I formed you in the womb, kilala na kita. At kaya kita binuo, kaya kita kinonsecrate. I have appointed you para magsalita ka, hindi lang dyan, kundi sa iba't ibang bansa. Amen? So, God knew His people in advance. Jeremiah 1:5. Pumunta tayo sa susunod na verse natin dito. Isa sa mga paborito ko to. Psalms 139 verse 13 to 14. Ano sinabi ng Panginoon dito sa buhay ni Haring David? Sabi niya, For you formed my inward part, sabi ni David. Ikaw, Panginoon, ang nagbuo sa akin. Hindi lamang ng katawan ko, hindi lamang ng kaloob-looban ng katawan ko, kundi buong pagkatao ko. You wove me in my mother's womb. In fact, ikaw ang naghabi sa akin sa loob ng bahay bata ng nanay ko. Verse 14, I will give thanks to you. Kaya magpasalamat talaga tayo sa Panginoon. Bakit ka nabuo? Kung bakit nandito ka? Bakit may hininga ka? Kaya lagi nga namin pinapamanik doon sa mga nasasakupan namin, di lamang dito sa The Hub of Christ Iligan, pati doon sa mga ibang gawain. Lagi namin sinasabi na bahagi ng ating pagdarasal, lagi mong pasasalamatan, lalo na sa umaga. Salamat Panginoon, binigyan mo na naman ako ng hininga ngayong umagang to. Bakit? Di lamang para mabuhay, kundi binigyan mo ako ng pagkakataon muli na maserve ko yung purpose na binigay mo sa akin dahil humihinga pa ako dito sa mundo. Amen? I will give thanks to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. Kaya God created you from the inmost, from the inside out, yung buong pagkatao natin. Fearfully and wonderfully, sa ibang version, uniquely. Kaya ever wonder, balikan natin yung parable of the talents na binigyan ng 5, binigyan ng 3 o 2, tapos yung isa-isa. Kasi nung binuo tayo ng Panginoon, ayaw niya na ikukumpara mo yung sarili mo sa iba. Kaya nga kilala ka na niya in advance. Ibig sabihin nun, unique ka kasi. Ibig sabihin nun, you are fearfully and wonderfully made. Ibig sabihin, unique ka. Hindi mo makikita yung kakumpletuhan ng buhay mo dahil ginaya mo yung ibang tao. Ay, gayahin ko kaya si gayahin ko kaya si Daniel Padilla. Isa lang yun. Di mo na magagawa yung ginawa niya. Hindi kasi sikat na artista. Gayahin ko kaya yung mga nakikita kong K-pop. Ganun din kahit na anong gawin mong pagpapagluta at pagpapakulay ng buhok mo. Hindi kasi sikat ng mga katulad nun. Unique na kasi sila. Kaya marami ngayong mga tao nagkakaroon ng identity crisis because of this. Hindi mo tinatanggap kung ano yung uniqueness na binigay sa iyo ng Panginoon. You are fearfully and wonderfully made. Magulang at anak. Huwag mo nang hahanapin sa iba. Hanapin mo yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Kaya nga tinitignan dito yung kondisyon ng puso. Kasi kung meron ka mang physical infirmities, may kakulangan ka sa physical, hindi na nakikita ng tao yun. Nang makikita ngayon niya yung liwanag na nanggagaling sa kalooban mo. At anong liwanag yon? Ang liwanag ni Kristo. Kaya nga sumunod ka lang. Amen? Hey, so, tuloy natin to. Salamat pala kay Pastora Mary Ann sa De Torres Sabio. Kamusta na po kayo dyan sa Nueva Ecija? Okay, sino pa to? Hello, kamusta ulit, Brother Richard Carrasco? Sige, si Ate Rose pala, dito rin. Hello, Ate Rose Osias. Kamusta rin kay Jessa Jocada? Kamusta na? Ate Kasing, yung mga taga-Pasig, kamusta po sa inyo? Sige, makinig lang kayo at buksan niyo yung mga Bible niyo at ang mga puso ninyo, pinaka-importante. Amen. Okay, makinig ang dapat makinig. So, God knew His people in advance. Kaya nga sabi dito sa susunod, and He chose them to become like His Son. So, ano yung dahilan kung bakit ang Panginoon binuo ka? He chose them to become like His Son.
Kasi nga, may disenyo na talaga tayo noon, yung unang Adan. Kaso, nagkaloko-loko yung nangyari sa una nating magulang dahil nga sa hindi pagsunod. Nadala sila kung ano yung ino-offer sa kanila ng kaaway. Kaya yung nature natin na hinuhubog ng Panginoon ng panahon na yun sa Eden, tinetraining yung mga magulang natin sa Eden na magkaroon din ng kalikasan na katulad na sa Panginoon, a divine nature, naging sinful nature ngayon. Ano yun? Makasalanan. Okay? Kaya binuo ulit tayo ng Panginoon. Hindi siya naging ano, hindi niya itinapo kung ano yung plano at disenyo niya sa atin. Okay? At naging totoo siya sa sarili niya na sinabi niyang, pinibigyan ko kaya ng kalayaan mamili of free will. Dahil bahagi ng pamamahala yun, discernment and decision making. Yun nga lang kasi na contaminate talaga tayo ng kaaway. Kaya sabi niya dito, mga magulang, mga anak, pinuo ko pa rin kayo, pero hindi ibig sabihin nun na i-abandon ko na kung ano yung plano ko sa inyo. Pero kailangan yung mamili. Ngayon, para mapadali ang pamimili ninyo, eto na, in-offer ko na yung sarili kong anak, ang kaisa-isang bugtong kong anak, para ipakita sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. Sino magulang dito ang kaya may sakripisyo anak mo para sa ibang tao? Ang hirap, di ba? Pero siya bilang magulang yung ama, ibinigay niya. Why? Para pamarisan natin. Ano sabi ni Pablo sa kanya? Obedience until death. Grabe. Yan yung tawag na matinding pagsunod hanggang kamatayan. Hindi niya hindi siya nag-compromise, hindi siya nag-give way. Kaya sabi na ngayon ng Panginoon sa atin, ito ngayon yung disenyo ko sa inyo, ito yung plano ko ngayon sa inyo. Ang kailangan ngayon baguhin yung kalagayan ng puso niyo na mapit pabalik sa akin pang ma-serve mo yung purpose mo ayon sa panawagan sa iyo ng Panginoon. Ano yung susi? Pagsunod. Sino susundin natin? He chose them to become like His Son. Sundin mo lang kung paano namuhay, kung paano nabuhay, kung paano ang ugali, kung paano mag-isip, kung paano nagkaroon ng direksyon si Kristo nung nandito sa mundo. Kaya He chose them to become like His Son. Okay, pumunta tayo sa Philippians 2:5. Pastor, paano natin susundin? Okay, Philippians 2:5 tayo. Unang-una, mindset. Anong sabi rito? Sabi ni Pablo sa Philippians 2 verse 5 nung siya ay nangaral sa simbahan sa Pilipo. Have this attitude in yourselves. Ano yung attitude? Pag-uugali. Amen? Which was also in Christ Jesus. Have this attitude in yourselves. At yung attitude na yan, nagsisimula yan sa meron tayo sa clear mindset. Kaya nga di ba sa Roma sabi, renewal of the mind. Sabi ni Pablo. Magbabago ka ng pag-iisip mo. Kung dati ang sukatan mo kung ano yung maligaya, kasama mo ang barkada. Ngayon hindi. Ang maligaya ngayon, sumama sa gawain. Diretsuhan. Hindi po paano yung mga barkada ko. Nasa mundo pa gusto kong iahon talaga. Sumama ka doon dahil may good time. Hindi naman sa gawain. Hindi naman dahil i-evangelize mo sila eh. Amen, hindi. Luya. Ate Angie, ano so, bakit po kaya sa karamihan hindi makita ang purpose ng Lord sa buhay nila? Kaya ang hirap yakagin sa church. Kasi Ate Angie, hindi naman tayo yung magbabago ng perspective niyan. Sila ang magdidesisyon kung gusto nilang makita o hindi. Sa totoo lang, may inkling na tayo eh. Lalo na kung nung pinanganak tayo, ang kultura na kinalakihan natin, kahit papaano may pananampalataya, may idea na tayo eh. Ang problema nga lang kasi yung kalikasan talaga natin, makasalanan. Yung kalikasan natin, ulitin ko ha, nung pinanganak tayo by default, doon tayo nakatingin sa mundo, nakatalikod tayo sa Diyos. Kaya hindi mo mayayakad talaga yan. Makalabit ng Panginoon yan, titingin. Pero kailangan talaga matinding pagkakahagupit. Hindi yung Diyos ang maghahagupit, ano, circumstansya. Kasi matututo talaga ang tao kapag nadapa. Inadapa na eh, hindi pa kulang pa. Kasi hindi pa umabot sa point na they are crying out loud to the Lord. Free flow ko ha, para at least masagot ng maganda yung tanong ni Ate Angie na to.
Kaya nga isa sa paborito kong libro, balikan ninyo yung Book of Judges. Nahaba siya, pero simple lang ng kinikwento ng Book of Judges. Sa Book of Judges, ang mga tao doon, yung mga Israelita, di ba naalala niyo yung unang-unang leader nila after ni Moses, sino? Si Joshua. Okay. Kaya nga ang naunang libro bago ang Book of Judges is the Book of Joshua. Nung namatay na si Joshua, basahin ninyo yun ha, yung henerasyon ng mga apo niya at yung mga apo sa tuhod. Alam niyo ba tuwan-tuwa? Why? Ay, wala nang killjoy, wala nang KJ sa buhay namin. Why? Kasi hindi nila napagdaanan yung pinagdaanan ni na Joshua at ng mga susunod na henerasyon kina Joshua, meaning yung mga anak na Joshua. Kung ano yung nangyari doon sa ilang. Kung ano yung mga pagsubok na dinaanan nila para makuha ulit nila yung lupang pangako. Kaya itong mga batang ito, yung third at fourth generation, lumaki sila saan? Lumaki sila na walang ganong katinding pagsubok sa buhay. Komportable ang pamumuhay. Yan ang sinasabi natin. At dahil sa sobrang comfort ng buhay nila, ano nangyari? Ang tingin ngayon nila, doon sa ginagawa ng mga lolo't lola nila at ng mga magulang nila, hadlang sa buhay nila. Yan ang katotohanan nun. Basahin ninyo, lalo yung huling part ng Book of Joshua hanggang sa pumasok kayo sa Book of Judges. So ano ngayon ang nangyari doon? Katulad ng tanong ni Ate Angie, bakit di mayakan? Kasi hindi pa pagod. Andun pa sila sa komportable. Ano yung komportable? Nung pinanganak ka, saan nakatuon ang puso mo? Nung pinanganak tayo, saan nakatuon yung kamalayan natin? Walang iba kundi sa mundo. Kaya 'di ba heart training, heart training kasi pipitin muna yung puso mo. At hindi yan isang bagsak na pupihit ng isang buo. Una, lilingon ka kasi kailangan mo lumingon kay Lord. Nawalan na ako ng pag-asa eh. Pansinin mo yung iba nga nadapa na, pero pag pinagpala, bigla na namang hindi sisipot sa gawain. Bakit? Kasi ang tingin nila kay Lord, charity organization. Sorry ha, kaya katotohanan. Ang tingin ng karamihan kay Lord, charity organization, lalo sa mga bagong mananampalataya. Ay, pinagpala na ako. Hindi ka pa pagod? Kailangan talaga mahagupit ka pa ng pagkakataon at ng sirkumstansya. Sige, pabayaan mo. Kaya sabi ko, tignan ninyo yung ugali ng ama doon sa prodigal son. Hinabol ba niya yung kanyang anak? Hindi. Umabot na sa punto kasi matigas masyado ulo nito, pabayaan natin. Amen? Okay, so pagpapaalala, kaya sabi ko pagpapaalala eh. O, balik tayo sa mindset. Kasama sa pag heart turn natin. Kasi pag sinabing heart, hindi lang naman pusong emosyon to. Pag sinabing heart, ito yung tinatawag na mabuksan ng iyong mata ng pangunawa. At malaking bahagi dyan kung paano tayo mag-isip. Ano yung mindset natin? Ano yung thought patterns natin? Kaya di ba sabi ni Pablo, ulitin ko sa Romans, renewal of the mind. At tulad nun, sabi ko nga, asan mas masaya? Sa barkada, sa gawain? Kapag mas masaya ka pa sa barkada, hindi totoo yung sinasabi mong I love God. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Check the condition of your heart. Amen? Okay. Next, First John 2:6. Balikan natin yung sinabi dito ni Juan sa First John 2:6. Okay? Teka, sumagot si Ate Angie. Tama po, Pastor. Kaya feeling frustrated po minsan. Huwag ka mapoprostrate. Nagawa na natin yung dapat nating gawin. Sinabi na natin ng balita. Ngayon, kung ang Diyos nga hindi binabali yung karapatan nilang mamili, tayo pa. Kayaan mo lang, mapapagod din yan. Panalangin mo Kaya nga, ulitin ko share ko lang sa inyo yung paano kami manalangin ni Pastora Mavic paggabi. Lagi namin sinasabi paggabi, Panginoon, yung mga mahal namin sa buhay, pamilya namin, kapatid, pamangkin, apo, kung sino man itong mga malalapit sa amin na may relationship by blood, pati yung mga kaibigan namin, pati yung mga kabarkada namin na hanggang ngayon may relationship kami, pero wala pa sa Panginoon. Panalangin namin, Panginoon, sa pagkakataon na sila ay madapa, magkaroon ng sirkumstansya sa buhay na hanapin kanila. Kami ang una mong ipaalala sa kanilang mga puso at isipan upang maipamanhi ka namin sa buhay nila. Yun lang. Naniniwala ba kayo doon na pwedeng maging answered prayer? Yes. Pero kailan? Hindi ko magtatakda nun. Panginoon ang bahala, may season yan. Pero malaking bahagi doon,
yung willingness. Kasi hanggat wala yung W, iling ng iling yan eh. Kaya hindi, walang willing. So, yung W kailan dadating? Pag wala nang mapuntahang iba. Kaya panalangin mo, Lord, yung W dumating para hindi lang iling, maging willing. Amen? Oh, balik tayo sa 1 John 2:6. Kung kanina ang emphasis natin yung mindset. Sa 1 John 2:6, ang sabi rito ni Juan, the one who says he abides in him ought himself to walk in the same manner as he walked. So, kung sinasabi mo, ako ay kay Kristo, ako ay kanya at siya ay sa akin, paano mo masusukat yan? Sabi ni Juan, sabi niya, tignan mo kung ano yung pag-uugali mo. Yung ugali mo ba nalalapit na sa ugali ni Kristo? Ito pa matindi. As he walk, ibig sabihin, paano ang kalakaran mo sa buhay? What's your lifestyle? Huwag na tayo pumunta sa gawain. Ang init sa church eh. Walang aircon. Wala tayo sa mall, mas malamig. Anong klase lifestyle yon? O di kaya, umatin ka sa gawain. Wow, nasa ministry ka pa. Pero double standard ng buhay mo. Pag nasa church ka, banal. Pag nasa labas, kung ano yung agos ng mundo, ng barkada, sabay ka din. Simple na lang. Tignan mo kung ano yung pinapanood mo at saan ka nag-e-enjoy. Tignan mo kung ano yung pinakikinggan mo at saan ka nag-e-enjoy. Kung ang pinapanood at pinapakinggan mo hanggang ngayon, most of the time pa rin, mas nag-e-enjoy ka doon sa mga tugtog, sa mga pinapakita sa social media, sa TV, sa sinihan, na makamundo. Wala kang lolokohin kundi sarili mo eh. Ibig sabihin na talagang ang gusto mo yung pa rin sa mundo. Lust of the flesh, lust of the eyes. Remember? Triggers of the sin. Sabi sa one, ano yung tatlong triggers of the sin? Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Huwag na tayo pumunta muna sa pride of life. Yung ugali at lifestyle. Sa lifestyle tayo tumutok. Lust of the flesh, lust of the eyes. Anong paborito mo? Sabi natin, ihayag ang magandang balita. Eh bakit hanggang ngayon, mas nakikinig ka pa rin doon sa mga masamang balita? Ano yung masamang balita? Yung mga balita dito sa politika, balita sa ganito. Di ko sinabing huwag kayong makinig sa mga news. Please, don't don't take it wrongly. Ang sinasabi ko rito, kaya ka nakikinig para maging aware ka sa paligid mo. Ang tawag natin diyan situational awareness. Amen? Pero ibang usapan, yung nalubog na yung buhay mo sa pakikinig ng mga negatibong nangyayari sa paligid mo, pati ikaw apektado ka na. Minumura mo na yung politiko, minumura mo na yung nag-broadcast, galit na galit ka na sa ganito. Bakit hindi mo diretso at pumunta ka doon ka magreklamo? So, ibig sabihin, nadala yung emosyon mo, naubos ang energy natin dahil nakikinig tayo ng mga negative na balitang yun, na wala naman tayong naaambag for the betterment of the world. Tama, hindi. Hallelujah. Sa bagay, totoo din ang pangako ng Panginoon, sabi ni Ate Angie, na maabot ang mahal natin sa buhay kasi totoo po na sa haba ng panahon, naabot ng ating mga pastor ng dalawang kapatid na nasa Abu Dhabi. Amen. Diba? Who knows? Kahit anong layo pa pala, basta kumilos ang Panginoon, nothing is impossible. Hallelujah. Salamat, Ate Angie. Okay? Tuloy lang natin yan. Mindset mo, baguhin mo. Ugali mo, maging katulad ni Kristo. Ugali langit nakaakit-akit. How do you live? What's your lifestyle? What's your thought pattern? Lahat yan makikita sa'yo. Amen? Okay. Si Ate Emerald. Hi ate. Huwag magsawang magpaalala sa mga backslider kahit zoom nila. Wow, talaga naman ha. Sige. I pray na bago pamapalo ng Diyos, makabalik na sila habang may mga buhay pa. Amen. Yan talagang panalangin natin. Sana wag umabot sa punto na sa huling hantungan ng buhay mo tsaka mo sabihin nagbabalik loob ako. Kasi yes, na-save. Tanong, nalibot mo yung purpose mo? Kasi ito ha, bigyan ko na kayo ng hint. Di natin expound dito. Ano sabi ko, ano yung iyong tinanim, yun din ang iyong aanihin. So, kung ikaw,
Humingi ka na lang ng kapatawaran sa Panginoon. Nandun ka na sa, nakaratay ka na sa banig ng karamdaman at huling hininga mo na. Maaaring ligtas ka. Pero ang tanong, may tinanim ka ba? Luya. Kuya Sam, to become like Christ is not easy. Pruning time is needed. Amen. Kaya nga may heart training, Kuya Sam. Kasi hindi enough ang heart training. Napiit ang puso mo. Ibig sabihin ng napiit ng puso, yung leeg mo, tumingin ka lang sa Diyos eh. Pero yung buong pagkatao mo, na mapipiit ka pabalik sa Panginoon, kailangan ng training. Why? Kasi yung buong pagkatao natin, nasanay tayo sa mundo. Kaya mo ba mag-isa? Hindi. Kaya kahit sa sports, may coach. Di ba? Kahit sa sports, may mentor. So, ibig sabihin niya, sa buhay natin, meron din tayong voice of authority. Sino yun? Yung ama mo sa spirito. Yung magulang mo sa spirito. Sino yun? Kung may simbahan kayong pastor mo. Amen? Okay. Next. Anong klase pong mindset yan? Kasi siya firstborn. Always remember sa Colossians 1:15, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Kung naalala mo sa Genesis 1:26, sabi ng Panginoon doon, let us make man in our own image and likeness. Ano yung unang word doon? Image. Ano yung pangatlong word? Likeness. At kung extend mo yan hanggang Genesis 1:27, tatlong beses ginamit yung word na image. Kasi yung word na image, again, balikan natin sa basic natin pag tinuturo natin sa The Hub of Christ, lalo doon sa previously sa spiritual growth classes natin. Pag sinabing image, ang ibig sabihin yan, panloob. Ano yan? Puso at spirito mo. Pag sinabing likeness, ano yan? Something tangible, framework mo. Ano yan? Yung pangangatawan mo. Kaya, meron tayong panloob, meron tayong panlabas. Yan ngayon ang buong pagkatao natin. Kaya lang, nung nagkaroon ng kasalanan ng tao, ano nangyari? Pag bumalik ka doon sa Genesis, nawala na ngayon yung image. Nung dinescribe yung unang anak ni Adan, nung sila'y pinaalis sa Eden, anong description? Yung son ni Adan is to the likeness of Adam. So, ibig sabihin, tawag ng laman, tawag ng pleasure, pride of life. Kay ate, galing kay ate Priscilla Eugenio, tayo muna, taga San Mateos pala si ate Priscilla, tama. Tayo muna ang makita na may buhay ni Kristo. Amen. Ipag-pray lang at ma-share ang banal na salita ng Panginoon pag ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ama ka ate. Siya na ang kikilos para sa kanila. May proseso po ang Panginoon para sa kanila. Amen. Okay? Kaya wag nating aagawan. Lagi ko sinasabi, di ba? Wag nating aagawan ng job description ang Holy Spirit. Ang trabaho natin, ipahayag ang magandang balita. Yakapin sila pag pagod na sila. Pagpalain sila pag sumunod. Pag hindi sumunod, panalangin ulit natin. Amen. Yun lang talaga yun. Okay. Kaya nga, di ba, pray without ceasing. Okay. So, ulit tayo din sa Colossians 1:15. Kaya dito, sinasabi ng Panginoon, yung unang Adan sumablay naging makalaman. Kaya ang huling Adan, the last Adam, sino? Si Kristo. The Son, sino yan? Si Kristo is the image of the invisible God. So, kung siyang image ng invisible God at siya ang firstborn, tayo ang pwedeng maging mga magulang at kanyang mga kapatid, brothers and sisters. So, ano ibig sabihin nun? Ikaw man at ako, interesado ang Panginoon, hindi lang makalabit ka, kundi yung buong pagkataon ngayon natin, magbalik loob sa Kanya upang hindi lang natin likeness ang Diyos, kundi imahe tayo ng Panginoon. Sa pamamagitan na ano, wala tayo ibang gagayahin kundi buhay ni Kristo. Amen? Okay, so Ate Angie, malaga po talaga na may nagsasalita, napakahalaga ng lingkod ng Diyos for faith comes from hearing and hearing the Word of God. Amen. Okay, kaya kung paano siya ay nangaral, mangangaral din tayo. Nakuha po ninyo? Because ikaw at ako, kung paano siya naging image ng invisible God, kung siya ang firstborn sa mga tunay na anak ng Panginoon, tayo na naging kapatid at anak niya. At ang ginamit ni Pablo dito sa salita niya, adopted sons and daughters na rin tayo. Then,
kung ano yung nagawa niya, pwede mong gawin. In fact, sabi ni Kristo sa 1, di ba? Ano sabi niya sa John? Dati nga panahon na kung ano yung nagawa ko, mas magagawa pa ninyo at higit pa. Tanong lang, ikaw ba susunod? Pangalawa, at dahil sa pagsunod mo bang yan, hindi lang dahil para maganansya ka, dahil mahal mo talaga ako. At kung talagang mahal mo ko, lalakaran mo ba ibinigay ko sa yung purpose sa buhay mo? Amen? Okay. Ay, sige. Hinga-hinga muna. Tingnan natin yung iba natin mga nandito sa FB Live. Ayan. Sige. Sino pa ba yung mga nandito? Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. Okay, Sheila yan. Oo, ito yung nasa Canada na kasama ni kasama ni Pastora Mavic. Hi Sheila, kita ninyo. Sabi sa inyo kaya ka tinalaga hindi lang para sa Pilipinas Magsasalita ka para doon sa mga nasa ibang bansa rin Ayan, sige pa. Sino pa yung mga nandito? Hello, Ate Rose Socias, kamusta na ulit? Kamusta na si Kuya Bonnie? Salamat sa patuloy na pakikinig. Antivirus, share mo doon sa mga iba nating kamag-anak o makapakinig. Okay. Alright. Sige, tuloy tayo. Last verse. Okay. Sabi rito sa verse 30, and having chosen them, okay, he called them to come to him. Ulit. And having chosen them, kasi napili na tayo. May firstborn na anak, yun ang ating pamamarisan, kaya tayo adopted sons and daughters na rin ng Panginoon. Hopefully, honorable din tayo. And having chosen them, sabi ng Ama, He called them to come to Him. At tinawag din sila, okay, upang sila ay lumapit sa Kanya. Okay. Susugan ngayon natin itong He called them to come to Him. Ano ba ibig sabihin yan? May maririnig ba akong boses? Nalala tuloy ako Hindi mo maririnig yung boses na ganyan. Maaaring may manifestation na parang narinig mo, akala mo maliwanag na boses, kundi it's something in your spirit. Why? Naalala niya sa spiritual growth class natin, heart training. Ngayon, pag na-turn ngayon ng puso natin at na-train tayo na nabago yung appetite natin, yung lifestyle natin at yung pag-uugali natin, ang susunod ngayon dyan, dahil ugaling langit nakaakit-akit ka na, dahil na-adapt mo na ngayon kung ano yung ugali ni Kristo, ang comfort zone mo na ngayon, walang iba, yung gawain ng Panginoon. Ang comfort zone mo na ngayon, yung salita niya. Ang comfort zone mo na ngayon, yung lifestyle ng isang Kristiyano. Ano mangyayari? Ang next step, make sure you are in tune with God. Why? Kasi kung hindi ka in tune, madali tayong mahatak. Kung tayo nag-heart turning sa Panginoon, pwede tayong mag-heart turning ulit sa mundo. Amen? Kaya He called them to come to Him. Hindi ka tinawag para gagawin mo kagad yung pinagagawa niya, kundi tinawag ka niya para kayo may relasyon ngayon ng Panginoon. Kayo naka-tune in ngayon tayo sa Panginoon. Ngayon tayo yung tinatawag na direct line sa Panginoon. Yan ngayon tinatawag na in the Spirit, you are in communion with God. Basahin natin yung mga magre-reinforce sa atin dito. Paano mo masusukat yan? Number one, punta tayo sa Mateo 11:28 hanggang 30. Matthew 11 verse 28 to 11 verse 28 to 30. Sabi rito ni Kristo, come to me all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Amen? So, kung pagod ka na sa buhay mo, may choice ka pa rin naman Kung pagod ka, puntahan mo yung mga kaibigan mo. Kung tingin mo yun na makakapagbigay sa iyo ng kahingahan. Pagod na rin yung mga kaibigan ko Kaya ng kalakasan ko to, sarili kong kalakasan. Kapagod ka lalo. Lord, wala na ako ibang mapuntahan. Ikaw na lang. Ay, salamat, sabi ni Lord. Kaya sabi niya, pagod na pagod ka na, I can give you rest. Yan ang sinasabi niya sa 28. Sabi niya sa 29, take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. So, sinasabi niya, angat mo lang sa akin yan. Bumalik ka lang sa akin. Huwag kang lumayo.
Pastor, di ba Christian na tayo? Di ba mananampalataya na tayo? Kaya kapag papaalala eh. Kasi minsan kahit Christian na tayo, so tandaan nyo hindi po okay, marami tayong pinapasok na gawain. Okay? Solve na tayo sa buhay natin. Tanong, kaya ka ba pumasok sa gawain? Anong intention mo? Kaya ka ba mandaming gustong i-volunteer sa gawain? Anong intention mo? Iba-iba yan. Maaaring ang intention mo doon, baka mapagpala ako. Tama din naman, pero kung yun lang ang intention mo, kung bakit ka nasa maraming gawain para pagpalain ka, wrong. Na-miss mo na naman yung purpose ni Lord. Amen? Ang purpose ni Lord, kaya ka nasa gawain. Dahil kaya ka pinagpala para maging pagpapala sa iba. Pero kung ang purpose mo, kaya ka nasa gawain para pagpalain ka, wala kang pinag-iba sa spirit ni Cain. Kaya yung kinain siya. Yun ang pagkakaiba ni Cain at saka ni Abel. Alam niyo ba, balik natin yun. Free flow tayo para mas maintindihan nyo. Yung spirit ni Cain at ni Abel, pareho naman silang mananampalataya. Pareho naman silang tapat sa Panginoon. Pareho naman sila nag-alay. Pero bakit itinanggap yung kay Cain? Kasi nga, yung intensyon ng puso niya eh. Ang intensyon lang ni Cain, Lord, pagpalain mo ako. Kaya ako nag-aalay sa iyo. O nakasalo lang yung kamay niya. Pero ang disenyo ng Panginoon sa atin, kaya ka nakasalo para meron ka rin pamigay. Hindi ko sinabi dito lahat na nasalo mo, pamigay mo ha. Gusto ko makatch mo yung spirit dito. Ito yung totoong dahilan dyan. Ano yung prinsipyo na yan? Sabi ng Panginoon, nung dinisenyo kita, may kalakasan ka para punuan mo yung kahinaan ng iba. Pero ikaw ay meron din namang kahinaan, kaya kailangan mo yung iba para punuan yung iyong kahinaan. Kaya hindi niya talaga dinisenyo na lahat ng may tao na ang lahat nasa kanya na. Hindi. May pangangailangan pa rin ng bawat isa. Kaya niya ginawa yan para tayo magkaroon ng relationship bilang mga anak niya at magkakapatid. Kung nalakaran natin yung purpose sa binigay niya. Otherwise, yung disenyo na yan, mapapaliwala. Katulad ng nangyari kay Cain. Nananampalataya naman siya, pero mali ang direksyon ng puso niya dahil kaya siya humihiling sa Panginoon para lang siya ay mabigyan. Pero ang puso naman itong kapatid niya, ang nangingibabaw, Lord, tuloy pa rin ang pagpapala ko sa iba. Salamat sa pagpapalang binigay mo sa akin. Yan ang spirit na meron si Abel. Kaya hindi naging katanggap-tanggap yung binigay na alay ni Cain. So, ang tanong, ulit, kaya ako sinasabi to sa inyo kasi baka ma-miss nyo to dito sa Matthew 11 verse 28 to 30. So, bumalik tayo sa Panginoon. Lord, pagod na ako. Ikaw ang kahingahan ko. O sige, sabi ni Lord, come to me, those who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Paano? Verse 29, sabi niya sa Matthew 11:29. Take my yoke upon you and learn from me. So, kung maintindihan niyo to ha, ulitin ko ha. Take my yoke upon you and learn from me. Alam ba niyo ba yung ibig sabihin ng yoke? Yun yung pagka nagsasaka, naalala niyo yung mga kalabaw. So, pag mag-aararo, 'di ba? Yung pag-aararo, merong ikinakabit dito sa leeg, yun yung nakakabit sa araro. Yun ngayon yung panghila ng tinatawag na nakalabaw. Yun ang yoke. So, ang akala ngayon natin kasi all along, pag may problema, kapunta ka kay Lord, iyak ka kay Lord, okay na. Sabi niya, gagaang yan, pero ito muna tanggapin mo. Hindi ibig sabihin ng pagkagaang na yun, aalisin ko lahat ng mga pagdadaanan mo sa problema na yan. Bagkos, magkakaroon ka ng bagong perspective. Why? Hindi naman mawawali yung yoke na yan eh. Kaya lang kung kasama mo ko, hindi nakabigatan ang tingin mo dyan. Ang tingin mo ngayon dyan, pagsubok para lalo lumalim ang iyong pananampalataya. Hindi yung pagsubok para pahirapan ka. Kasi ang mundo ang sasabihin sa'yo, oh, kaya tamo na naman yung Diyos mo. Kaya binigay sa'yo yan para lalo kang malugmok. Wrong. Yung yoke na yan, bibit-bitin mo. May responsibility pa rin tayo. Remember, bahagi ng disenyo natin bilang tagapamahala, ang tinatawag na sense of responsibility and accountability. Hindi natin pwede layuan yan. And in fact, marami dun sa mga consequences ng kasalanan natin nun, sisingilin tayo ngayon. Kaya yan yung yoke. Amen? Kaya lang, yung yoke na yan, hindi na magiging mabigat. Dahil sa pananampalataya mo kay Kristo, hindi naman nawala yung yoke eh, kundi
gagaan ngayon sa pananaw mo kasi andyan na ngayon sa iyo yung pananampalataya at naintindihan mo laging may pag-asa. At kung ganyan ang mindset mo, kahit may mga tao pa na sumakay dyan sa yoke na yan, may mga tao nung araw na nag-contribute dyan sa yoke na yan, hindi mo na ngayon nakikita yung galit mo sa kanila, kundi nakikita mo na ngayon, Panginoon, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginawa at ginagawa. Yan nga yung tinatawag, agape o unconditional love. Kaya pag tagpi-tagpiin mo ngayon, yung sinabi ni Pablo, faith, hope, and love, pag pinagtagpi-tagpi mo yan, pinaka-importante, walang iba kundi ang unconditional love. Yan ngayon yung bit-bit mo na yoke. Amen? Para klaro sa atin to. Kasi kala natin, Lord, sabi mo kasi, kanta ni Basil Valdez, come to me, all of you are tired of carrying heavy load. Di naman naalisin ni Lord yung heavy load, andyan pa rin. Yung bigat niya nandiyan pa rin. Paano ang magiging attitude mo, paano tanggapin at bitbitin at dalhin yung bigat ng load? Gusto mo mas maintindihan? O, katulad nito, sinabi ni Jesus, di ba, na sinabi niyang mahalin mo yung iba, katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo, kasi dalawa lang ang commandment ng Diyos. Mahalin mo yung Diyos. Susunod, mahalin mo yung iba, katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. May mga nagtanong sa kanya, mahal naman namin sila. Sabi ni Lord, di ba, wala kang pogi point sa akin, hindi ka pupunto sa akin kung mamahalin mo lang kang kaibig-ibig. Pag sinabi mong mahalin mo yung iba, pinaka-importante dyan, yung mga hindi ka ibig-ibig. Kaya love your enemies. Paano natin maipapakita yon? Sabi ng mga nagtanong sa kanya. Ano sabi niya? Pag may nagpakarga sa'yo ng 1 milya, tanungin mo pa, gusto mo ba 1 milya pa? Kaya doon kinuha yung extra miler. So kanya imagine, ang bigat na. Gusto ko pa magsasabi 1 milya pa. Kasi hindi mo nakikita na yung kung ano yung bigat ng dadalhin mo. Kundi nakikita mo na ngayon doon, Lord, makonsensya naman to. Yun lang yun. Yun na talaga yun. At pag nakonsensya to, ipapamanik kita sa pinagagawa nito sa buhay niya, pati ako nadamay. Pero okay lang yun, Lord, kahit nadamay ako. Ang importante, magising siya. At pag nagising siya, paalala mo ako sa buhay, sa kanyang isip at sa kanyang puso, upang maipakilala ko yung Diyos na nagbigay sa akin ng kagaangan. Amen? Kaya nga sabi ni Kristo dito, take my yoke and learn from me. Sabi ni Kristo, tignan mo ako. Ako na nga yung bumata ng kasalanan ng mundo eh. Ikaw, ang gagawin mo na lang, pamamalita mo eh. Nakakainis man, yakapin mo. Dumanak na ba ang dugo? Hindi pa. Nainis ka lang. Nagalit ka lang. So, ibig sabihin nun, may inaayos din ng Diyos sa'yo. Bakit nandiyan pa rin yung galit na yan? Andiyan pa rin yung PGH na yan. Bakit ang bilis mo mainis? Bakit ang bilis mo maasar? Always remember, ang pinakamalaking hadlang kung bakit hindi mabuo-buo ng Panginoon yung binigay niyang purpose sa atin at di natin malakaran yung plano niya, ang pinakamalaking hadlang, sabi sa salita ng Panginoon, is the root of bitterness. Ano yun? Ugat ng kapaitan. Diyan natin hinugot yung puot, galit, hinanakit, sama mo na pati tampo. Ever wonder bakit sinabi ni Kristo, tinanong siya? So, ibig po ba sabihin na pinakamatinding kasalanan, pumatay ng tao? Ang sabi ni Kristo, hindi. Kasi para sa akin, ang magkaroon ka ng PGH, lalo na kung mananampalataya ka at hindi ka nakipag-reconcile, masahol ka pa sa pumatay ng tao. Ngayon, naintindihan mo na kung bakit laging dinibit-bit ni Kristo yung i-address mo yung yung kapaitan ng puso mo. Kasi pag hindi mo yan na-address kahit naglilingkod o mananampalataya ka na, parang multo yan, laging babalik yan. Amen? Okay, Pastor Ed, salamat. Pastor Ed King sa Bulog. Amen. Hindi aalisin ni Lord ang problema pero tutulungan niya tayo paano mapaggaan ang problema at kalakasan para mapagtagumpayan. Salamat, Pastor. Salamat, Pastor Ed. Kamusta na sa inyo ni Pastor Pat? Pagpalain kayo ng Panginoon at lumawak pa lalo ang gawain niyo dyan kasama si na Kuya Jan, si na Ate Sel dyan sa Abulog. Okay. So, ang sabi, tuloy ko lang to ha. Ang sabi rito, learn from me, for I am gentle and humble in heart. So, paano mo magagawa ngayon yun na pati yung nakakainis kaya mong yakapin? Ano yung simula?
Humble in heart. Ano yun? Pagpapakumbaba. Kaya lagi natin binabanggit doon sa tinatawag na ugaling langit na kaakit-akit. Ang unang-unang ugali na importante kasi hindi ka matututong sumunod, hindi ka magpapasakop, at hindi ka magiging tapat sa Panginoon kung walang pagpapakumbaba. Ito, binanggit mismo ni Kristo. Ano sabi niya? Learn from me, for I am gentle and humble in heart. First step, so tutungtong ka muna sa pagpapakumbaba bago ngayon maabot sa iyo yung susi ng pagpapala. At ano yung susi? Matututo ka kasi sumunod. At pag natuto kang sumunod, ang titignan ngayon dyan, kung yung level ng pagpapala mo ay bubuhos talaga ng Panginoon. Yung sabi sa salita kanina, overtaking, siksik diglig at umaapaw. Depende sa kondisyon ng puso mo. Anong bit-bit mo? Love of God o love of the world? Madaling sabihin, mahal ko yung Diyos. Madaling ipakita na, laging, lahat ng gawain gagawin ko para sa Panginoon. Tanong, anong intention mo? Bakit maten ka sa gawain na yan? Amen? So, babalik at babalik talaga sa intention. Amen. Huwag maging Salamat, Ate Sally. Huwag maging ampalaya, huwag maging bitter. Bitter melon. Hallelujah. Sige. So, tuloy na tayo dito sa binabanggit ni Cristo sa Mateo. Sabi niya rito, and you will find rest for your soul. Yung pala yung susi doon para may kapahingahan ka. Huwag ka na ma-stress, Ate Angie. Pabayaan mo sila. Okay? Palalangin na lang talaga natin na pag nauntog yan, andyan lang tayo para yakapin sila at pakilala muli ang Panginoon. Verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. So hindi nawala yung yoke, andyan pa rin. Sa sukatan ng mundo, mabigat yan. Pero kung bit-bit mo ang pananampalataya ng Panginoon, dahil may purpose na binigay sa'yo, kaya nga tinawag ka para may purpose, hindi na mabigat yan. Maitatawid mo yan by the grace and the mercy of God. Kaya kasama mo sa panalangin mo lagi, Panginoon, sa lahat ng gawain ko, hindi lang kaliwanagan ng pag-iisip, wag mo lang bigyan ng akong bigyan ng dalisay na puso, kundi Panginoon, ikaw rin ang maging kalakasan ko. Kasi otherwise, ang mangyayari dyan, aasa ka sa sarili mong kalakasan. At pag umasa ka lang sa sarili mong kalakasan, patay na naman tayo. Wala na lang tayo pinag-iba kay Cain. Amen? Alright. John 6:35. Isa sa paborito natin, the bread of life. Sabi dito sa John 6:35, Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me will not hunger, and he who believes in me will never thirst. Kaya babalik ka kay Kristo. Why? May papakain siyang tinapay. Ano yung tinapay na yun? Walang iba kundi salita niya. Ano yung tubig naman? Walang iba kundi Espiritu Santo. Kasi ang kabuuan ng isang mananampalataya ng Panginoon na tunay na naglilingkod. Okay? You are true worshipers if you are worshipers in the Spirit and in truth. Hindi pwedeng isa lang. Hindi din pwedeng nakakiling ka lang dito, minsan na lang dito. Kaya nga lagi natin sinasabi, especially malaking tulong na pagpapaalala sa atin nung nagpunta tayo sa mga kapatid natin sa GBI Tabga, di ba? Maaaring matibay tayo sa truth, pero kung wala sa atin yung spirit, because we don't have a very strong culture and lifestyle of pray, praise, and worship, hindi rin tayo balansyado bilang isang Kristiyano. Puro tayo bread of life. Wala ngayon tayong panulak na iniinom. Amen? Kaya ngayon, papasok ngayon tayo doon sa susunod na salita dyan para mabalanse. John 7:37 to 38. Rivers of living water. John 7:37 to 38. Bear with me. Sabi rito, now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out saying, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water. Amen? So kung paanong kumilos sa atin yung flow ng Holy Spirit upang magkaroon ngayon tayo ng mawala ngayon yung kauhawan natin. Ano yung tinatawag na kauhawan na yan? Minsan kasi nauuhaw tayo, ang automatic nating babalikan yung comfort zone natin sa mundo. Pero ang sinasabi ng Panginoon, wrong! Kung nagbago ang lifestyle mo, asa ka ngayon kung ano yung meron ng pwedeng ibigay sa'yo ang aking Holy Spirit. Kaya mababago talaga. Hindi lang ang thinking pattern mo, pati ang lifestyle mo. Amen?
So, yan nga yung nakakompletuhan na sinasabi niya. He called them to come to Him. Kaya kanya tinawag. Kapahingahan, salita niya, at nawa, yung iniwan niya sa atin, walang iba kundi ang Holy Spirit. Ang dumaloy sa atin upang yung daloy ng buhay na yan, that river of life na dumaloy sa atin, mapadaloy din natin sa buhay ng iba. Di ba ba tayo natuto doon sa nagkaroon ng baha ngayon? Tignan mo, nagkaroon ng bara. Binara mo kasi yung pagpapala sa buhay mo sa'yo, kaya ka binabaha ngayon eh. Padaluyin mo yan para hindi bumaha. Amen? Kaya rivers of living water, dapat continuous ang stream niyan. Huwag mo lalagyan ng bara yan. Huwag lang nakakabig. Mas importante yung lalagusan. Babalik ka sa prinsipyo na yon. So, what kind of spirit do you carry in your heart? Is it the spirit of Cain or is it the spirit of Abel? Kaya kain ng kain. Ayun tuloy, nabara. Okay? And having called them, punta ngayon tayo rito. He gave them, dahil tinawag tayo, He gave them the right standing with Himself. Can you imagine? Kaya ka tinawag, hindi ka para balusin. Yes, may mga pagsubok. Hindi mawawala yung mga pagsubok na yan. Pero sinasabi ng Panginoon, kung kasama mo ko, okay, hindi ka mauuga. Kaya nga, right standing. Ano naman sinabi diyan, right sitting, hindi rin right lying, hindi rin right kneeling. Ano nakalagay dyan? He gave them right standing. Kasi kung bit-bit mo yung katwiran niya, kung bit-bit mo yung pananampalataya na hindi ka mawawala ng pag-asa dahil kasama mo ang Panginoon at nilalakaran mo kung ano yung called according to God's purpose sa buhay mo, He will give you the right standing. Why? Kasama mo kasi siya with Himself. Basta doon ka sa tama sa mata niya, hindi doon sa tama sa mata mo. Kundi tatamaan na naman tayo. Amen? He gave you the right standing, hindi ka manguuga. So, reinforce natin ito. Punta tayo sa unang verse. First John, verse 1 to 9. Sorry, First John chapter 1, verse 9. Sabi ngayon dito ni Juan, if we confess our sins, nang una, kasi sabi ko nga, kahit naman nananampalataya tayo at naglilingkod, matitisod at matitisod tayo. Nawa, andun lang yung awareness natin na, Lord, patawarin mo kami. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins. Amen? Ang importante, confess mo, huwag mo na itago. and to def- and to cleanse us from all unrighteousness. So, sino ngayon na magpo-purify? Sino yung maglilinis? Ang participation natin, Lord, I confess. Lord, I give you my life. Sino ngayon na mag-search ng puso natin para malaman na nalinis na ba yan? Magpapalinis ka pa ba? Wala iba kundi si Lord. At ano yung aalisin? Unrighteousness. Pag sinabing unrighteousness, ibig sabihin, ito yung mga bagay na hindi ka nais-nais sa kanyang mata. Pero minsan sa atin kanais-nais. Again, kasi nga, yung buong pagkatao natin nung pinanganak tayo, dito tayo nakatuon sa mundo. Kaya minsan, may mga alaala ng nakaraan natin, alaalang ugali, alaalang attitude, alaalang hobby, kung ano man yung alaala na yan na boses ng kahapon natin, na binabalik-balikan natin. Alam mo kung isa yung paborito natin boss na kahapon na yan. Naalala ko pa 10 years ago. Oh, teka, tapos na yun. Akala ko ba pinatawad mo na? Tama na. May boses pa rin pala yun. Okay. Mag-move on ka na. Naka-move on na nga yung nagkasala. Mingi na nga ng tawad eh. Okay. So, isa, masarap ang tulog ko. Di ka makatulog. Ikaw pa nandun yung Kristiyano. Amen. Ano ba reaction mo nga nandito sa Facebook? Ay, grabe. Tinding revelasyon to. Yan, puro kayo amen. Kuya Maxwell, welcome. Amen ka lang. Salamat, Pastor Walter, sa pakikinig. Amen din. Sige. Tizali, iwasan ang spirit of Cain na kain ng kain at kain ng kain ng bitterness sa puso. Hallelujah. Salangin natin talaga mawala yung ampalaya na yan sa puso natin. Okay? Yan ang pinakamatinding unrighteousness. Hindi yung
Ay, kasi ano eh, nagmarites ako. Mali din naman yun. Ay, kasi ano eh, may naisip ako di maganda sa kanya. Oo, mali din naman yun. Pero alam mo, pinakamatindi talaga yung root of bitterness. Kaya ako binibigyan ng diin yan. Amen? So, hindi susi o hindi lisensya. Naglilingkod tayo, okay na yun. Hindi. Pastora Mary Ann, todo na to, Pastora Beth. Todo na ba yan? Gusto mo yung todo ko pa? Nagpipigil pa nga ako, Pastora. Nagpipigil pa nga ako, Pastora eh. Kasi di naman to kongregasyon ng The Hub of Christ Iligan eh. Anyway, Kuya Maxwell, Pastor, I miss you. Na-miss mo na yung mga masasakit na salita, Kuya. Wala sa linggo, magkikita tayo. Oh, mas masakit ang gusto nila. Sanay na sila, sa kanila, di na masakit yun. Ganun talaga. Kaya nga sabi, di ba, pag hindi na masakit yun, ibig sabihin, in tune ka na sa Panginoon. So, hindi lang heart training, heart turning, you are now in tune with the Lord. Oh, si Antiveros, ano sabi? If we have the Holy Spirit in our hearts, nobody could be against us. Humility and obedience are two essential attributes. Amen. Tama po. Okay? So, balik lang ako dito para tayo makausad yung he gave them the right standing with himself. So, number one, kaya hindi ka makatayo-tayo dahil may mga kailangan kang ilaglag. Ano yan? Yung mga kalawang sa puso. Pinakamatinding kalawang dyan, unrighteousness. Huwag na yung kasalanang ano, sabi ko nga, yung kasalanang lust of the flesh, lust of the eyes, madaling takbuhan. Ang pinakamasakit, pride of life. At ang pinakamahirap na takbuhan sa pride of life, yung pusong nasugatan. Yan ang katotohanan. Kaya nga, hindi lang yun, Lord, patawarin mo ako na inis ako sa kanya. Hindi na yun. Lord, tulungan mo ako maghilom yung sugat sa puso ko para hindi na paulit-ulit na ibinabalik ko ang nakaraan. Amen? Yan ang pinakamatinding cleansing and purification eh. Ano yung tama sa mata ng Diyos? Yung pang-aabot ka sa punto na para kang si Kristo na nasa krus na masasabi mo ng, Panginoon, patawarin mo sila, hindi nila alam kanilang ginagawa. Pero siya ipinako. So, tayo, na-offend tayo feeling natin na ipako din tayo sa krus natin. Pero umabot tayo sa punto na hindi na galit, hindi na inis, hindi na paghihigante na sa puso mo, kundi na masasabi mo katulad ka na ni Kristo. Panginoon, mahabag ka sa kanila. Mahabag ka sa kanila na makita nila kung anong kamalian itong ginawa nila. At sa kahabagan na yan, Panginoon, nagre-release din ako ng kapatawaran sa kanila. Patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Okay. Philippians 3:9. So ano sabi sa Philippians 3:9? Basahin natin yung sinulat ni Pablo dito para sa mga taga-Filipo. And may be found in him, not having a righteousness of my own derived from the law, but that which is through faith in Christ, that righteousness which comes from God on the basis of faith. So in short, paikliin na lang natin. Yung katwiran ng Panginoon na nabitbit mo dahil nananampalataya ka, ibig sabihin na iguhit sa puso mo, hindi yung alam mo kung ano yung righteousness ng Panginoon, pero susundin mo lang pag may nakatingin. Gusto niyang diretsuhan, yan yun. Yan yung sasabi ni Pablo dyan. Kasi pwede natin i-claim, ay, susundin ko na yung ano, katwiran ng Panginoon para sa buhay ko. Pag may nakatingin, paano pag wala? Sample. Hmm, okay na naman sa akin. Wala na naman yung mga sinabi nilang yun eh. Pero pag ikaw na lang at siguro yung mga BFF mo, grabe talaga yan, yung buhay niyan. Ganyan, ganyan, ganyan. Minarites mo pa. Wrong! Amen? Kaya yung sabi niya dyan, asan ang consistency natin dyan? Yung sabi natin, katwiran ng Panginoon bitbit natin, by faith, ibig sabihin nagguhit sa puso. It's not just from the law. Ay, kasi may nakatingin eh. Di ba parang police, pag may nakatingin, di ka tatawid. Pero pag wala nakatingin, tatawid ka kahit di pa pwede. Yan din yun. You catch the spirit? Hallelujah. Sige. Next. Iba mga nandito sa mga kausap ni Pastora Mami, kay todo na inuman nila ng tubig yan, mawawala na yung sakit na yan. Kaya magpatawad ka na. Amen. Oh, sino man yan sa inyo. Lahat naman tayo yan, meron yan eh. Okay. Hello, Ate Larnie Salud.
ilaw sa mga kapatid natin from the Levites of Christ sa Bawan. Last, para dito sa He gave them the right standing. Galatians 2:20. At dito mo na ngayon masusukat talaga sa paborito natin. It is no longer us, I, but the Christ who lives in me. Basahin ko ng buo. I have been crucified with Christ. Ano yung pinako doon sa krus? Hindi yun dahil sa lagi kang inaapi. Ang ibig sabihin dito, ipinako na yung lumang buhay mo. Kasi kasama doon sa ipinako kay Kristo, hindi lang naman yung kasalanan, kundi yung makasalanang kalikasan. Ano yung makasalanang kalikasan? Ang manifestation nun walang iba, kundi yung lumang buhay natin. Kaya lagi sinasabi, kasama na ngayong ikaw ipinako sa krus. Hindi yung ikaw mismo, kundi yung lumang buhay mo. Amen? So, I have been crucified with Christ. Ano yun? Yung lumang pagkatao mo, yung lumang buhay mo. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Kasi nga yung kalikasan natin na bago na, hindi na yung lumang kalikasan nating makasalanan na nakatingin sa mundo, kundi nung napihit ngayon tayo, pinayagan ngayon natin ang Holy Spirit na magdumaloy sa buhay natin at dinamdam natin yung salita ng Panginoon na parang buhay na tinapay. Nagbibigay din ng buhay sa atin. Nagbibigay ng energy sa ating buong pagkatao para ma-live out natin yung purpose natin. Kaya ngayon, it is no longer I, but the Christ who lives in me. Kasi yung luma mong pagkatao, yung luma mong kalikasan, nawa, kasama ng naipako dun sa Kalbaryo, dun sa krus, kung sa ipinako si Kristo. Amen? Hallelujah. Panginoon, nawa, bawat isa nakikinig sa amin sa pagpapaalalang ito, paalala mo sa amin na ang Panginoon namin si Yeso Kristo ang siyang nagbigay sa amin ng bagong pag-asa dahil nakita namin na ipinako siya sa krus. Hindi na namin kailangan dumaan pa na kami ay ipako din. Bagkus Panginoon, ang makita ngayon namin dito, ang lumang buhay namin, ang siyang kasama na ipinako. Amen? Sabi pa niya dito, and the life which I now live in the flesh, I live by faith. Paubaya mo na sa pananampalataya, hindi ka na madadala kung ano yung tawag ng laman. Hindi ka na mabubuhay ng lust of the flesh, hindi ka rin madadala sa the lust of the eyes. Amen? Kundi ang bitbit mo na ngayon, walang iba, kundi yung purpose ng Panginoon sa buhay mo. Sister Jenny at Chineke, amen. Kapag mahal mo talaga si Lord, hindi mahirap magpatawad. Amen. Tama, ate. Okay? Kaya i-release mo na yung pagpapatawad na yan. Huwag mo nang ipitin. Huwag mo nang gawing installment. 50% lang. Kasi may galit pa ako. Oh, meron bang ganun? Buo. Amen. Kaya hindi rin mailulis ng Panginoon ng buong buo yung pagpapala kasi meron pa naiiwan diyang balakid. Ulitin ko ha, ang pinakamalaking balakid kung bakit hindi natin malive out ang purpose natin. It's not really yung sinful act, kundi yung root of bitterness. Hindi ko minamaliit yung sinful act, mali talaga yung gawain na makasalanan. Okay? Kaya, simple lang naman yan eh. Katulad nung natutunan namin dun sa Indonesia, bilib talaga ako dun sa unang linggo namin doon. Simple lang mensahe ng pastor. Ang sabi niya, ganito, para hindi na komplikado, sabi niya. Kasi pag pinag-uusapan doon, living in forgiveness, yung patawad ka na lang. Yung, sabi ko nga yung, para kasi Kristong nasa krus, dahil it is no longer I, but the Christ lives in me, di ba? So para ka na si Kristong nasa krus, na patawarin mo sila, Panginoon, di nila alam ang kanilang ginagawa. Ang sabi nung pastor doon, sabi niya, simple na lang, ito na lang mensahe ko. Para madali maintindihan. Bakit living in forgiveness? Forgive, you go to heaven. You do not forgive, you go to hell. Ang simple, di ba? So, hindi na natin pahihirapan yung sarili natin, sabi niya. Pag di ka nagpatawad, kahit na ano pang gawain ka nandun, kahit sabi mo, pastor ka pa, leader ka pa, mananampalataya, di ka nagpatawad, saan ang diretso mo? Litsunan. Pag nagpatawad ka, magkasama kayo ni Kristo doon sa langit. Amen po. So, nawa, clear ngayon sa atin yan, ha? Okay, move on tayo. Last part. Hindi ka lang nandun para tumayo kasi right standing. Okay? Kaya ka nasa right standing kasi bibigyan ka ngayon niya ng stature na ikaw man din kung paano siya lumakad dito na naging ilaw sa iba, magiging ilaw ka rin. Amen? Okay? So, katulad na sinabi dito ng salita niya, He gave them His glory. Amen po. So, basahin natin tong ano.
Mga, ayusin natin tong laptop ha, saglit. Nagalaw yung ating yung ating ano eh. Oops. Okay na ba? Pag nanggalaw yan, teka, ako na po. Ayan. Okay. Nako, nawawala lalo. Alright, sige. Okay. Hi, Erica. Kamusta na anak? Buti nakapakinig ka ngayon. Sige. Last part. Hindi ka na dyan para tumayo. Kasi sabi pa sa right standing with him sa tatayo na lang ako. Hindi nga eh. Hindi lang pagtayo yan. Kaya ka binigyan ng right standing para meron kang posturing. Meron kang ngayong standing, may stature ka para magamit ka. And having given them the right standing, He gave them His glory. Ngayon, paano mo ngayon masasabayan kung ano yung kaluwalhatian na meron si Kristo? Okay? Can you imagine na He gave them His glory? So, hindi lang siya yung mag-glorify, ikaw mismo at ako. Intindihin muna natin ano ba yung perspective ng glory dito. Ang ibig sabihin ng glory dito, brightness, nagliliwanag. Paano? Punta tayo sa Romans 8:17. Sabi sa Romans 8:17, sahin ko. And if children, heirs also, heirs of God, and follow and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, so that we may also be glorified with Him. So hindi ka magliliwanag kung hindi ka muna dumaan doon sa dilim. Kaya nga sabi ko, di ba, hindi talaga matututong tao hanggat di nauuntog. Kaya tayo nandito lahat ngayon, di naman tayo naging Kristiyano dahil tinanggap natin si Kristo nung panahon ang saya-saya ng buhay natin eh. Tama? Karamihan tayo kaya natin tinanggap ang Panginoon, mawala tayo sa punto natin, napagod na tayo, may problema tayo, wala na tayong kapayapaan. May pera ka nga pero di ka naman makatulog. Wala kang kagalakan. Amen? Sabi ni Pastora Mavic, may pera ka, di ka makakakain kasi wala kang kapayapaan. Amen? O ito naman daw, sabi niya kasi lahat bawal na. Ayun naman. Kasi di sumunod dati. Hmm. So Romans 8:17, share first in His suffering to share in His glory. Ano yung suffering na yun? Pag tinanggap mo si Kristo, ano sabi? Magiging kaaway ka ng mundo. Bakit hindi na ako pinapansin ng mga kamag-anak ko? Bakit yung mga kaibigan ko lumalayo na sa akin? Tanggapin mo to, ganun talaga mangyayari. Okay. Sabi ni, si Pastora Mary Ann, sabi ni Pastora Mary Ann, hindi pwedeng installment ng forgiveness. Sabi naman ni Ate Sally, delikado po kasi yung natitirang 50% mag-accumulate pa ng interest. Okay, sabi ni Pastora Mavix, forgives daw. Kasi forgives. Okay. O, dapat. Sorry. Easy, easy. Hold on. Tindi. 5-6 na. Ibig sabihin, tinubuan pa. Kaya magpatawad. Okay? Kasama sa pagpapatawad talaga yung suffering. Again, bumalik ako ano yung nangyari kay Kristo. Nakapako sa krus. Hindi ko sinabing magpapapako ka, kundi pagdadaanan natin kung ano yung pinagdaanan niya na persecution. At yung persecution na yun, normal yun. Alam mo ba, the more na dumarating yung pagsubok na yan, sige, sabihin mo sa kaaway, kala mo, kaya mo ko ha, mas malakas pa ang Diyos ko sa iyo. Amen? Okay. Ayusin natin tong laptop natin. Ayan. Okay. Okay, sige. Next. Punta tayo sa susunod na verse. First Thessalonians 2:14, Christ called us through His gospel. So tinawag tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Okay? So, kasama doon sa glorification, hindi yung tayo magpapasikat, Kristiyano tayo. Kundi kung ano yung ikinalat ng balita, ikakalat din natin yung balitang yun. Kaya hindi talaga pwedeng umupo ka lang dyan. Sabi mo sa katabi mo kung wala nang palataya, nakatambay lang, bawal ang tambay na Kristiyano. Okay? Bawal ang mga tamad at tambay na Kristiyano. Okay. Sabi ni Ate Priscilla, naranasan ko po kahit anong sarap ng pagkain, di makakain totally. Wala nang gana kumain. Amen.
Yun po talaga yun. Next, last, John 17:22. Ano sabi sa John 17:22? Sabi ni Juan dito, the glory which you have given me, I have given to them, that they may be one, just as we are one. So in short, will give us His glory, yung liwanag na meron siya, upang tayo ay maging isa. Una sa Kanya, pangalawa sa atin, bawat isa. Kung paano naging isa ang Ama at Anak at Espiritu Santo, nawa, dahil naging kaisa natin siya, at siya ang daan patungo sa Ama, tayo man din magkakaroon ng pagkakaisa bilang isang katawan niya. Kaya din na dito pag-uusapan, kung ang pag-uusapan natin dito perspective ng simbahan, hindi na importante kung ano yung denominasyon mo, kung ano yung church mo. Pinag-uusapan na ngayon dito bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Yung pambalita niya ng buhay ay ikalat natin sa iba. Huwag na nating ubusin bilang mga pastor at mga leader na simbahan. Eh, yung energy natin, napatay na kipagkompetensya sa mga ibang simbahan. Wrong! Sabi ko nga sa inyo, di ba? Parable of the talents, binigyan ka ng ganitong talent, yung isa ganito, yung isa ganito. Ang sabi ba ng Panginoon doon, sige, magsabong kayo. Hindi. Kundi may purpose siya kung bakit di ma. Palaguin niya yun. So, bakit tayo magiging insecure? Yan yung isang sense of insecurity. Kaya may sense of insecurity tayo kasi we feel that we are always in competition with others. We tend to compare ourselves with others. Alam mo ba, pag-iisip ng kaawayan, ano yung naging susi? Bakit hindi siya natutong sumunod? Nag-compare siya. Bakit ang ama lang ang natatanyag? Bakit siya lang ang naluluwalhati? Bakit tayo hindi? Yan ang sabi ngayon ni Lucifer. Nung anghel pa siya doon sa mga ibang anghel. Bakit siya lang ang natatanyag at naluluwalhati? Bakit tayo hindi? Kasi you tend to compare. Kaya yung pagko-compare mo sa sarili mo, simplihan natin. Halimbawa, magkakapatid. Pag kino-compare mo yung sarili mo, bakit siya lang yung nabibless? Ako hindi. Tanungin mo kaya yung sarili mo, bakit hindi ka nabibless? Baka may problema. May dapat kaayusin. Bakit siya paborito ng papa o mama ko parang ako hindi? Akala mo lang yun, mahal ka rin. Kaya lang ito din naman ang katotohanan. Minsan may special attention na ibibigay kasi may special need. Tama, hindi. Kaya hindi totoo yung pantay-pantay ang pagmamahal. Alisin mo na yan sa pag-iisip mo. Lahat tayo mahal. Pero kung paano tumugon sa pagmamahal, depende sa pangangailangan. Amen? Bakit kaya sinabi ng Panginoon, kung talagang gusto mong sabihin na naglilingkod ka para sa kaharian ko, gawin mo ang, bakit hindi mo ako pinakain, hindi mo ako binigyan ng tubig nung nanguuhaw ako, bakit hindi mo ako dinalaw sa ospital nung may sakit ako, bakit hindi mo ako dinalaw sa preso nung nakakulong ako? Ano sabi ng mga apostol? Ha, kailan nangyari yun? Ano sabi ni Kristo? Kung hindi mo ginawa yan sa mga maliliit kong kapatid na nangangailangan, na nasa ospital, na nasa preso, na nagkasakit, hindi mo rin yung ginawa sa akin. So, may special need. Amen? Lahat tayo mahal, pero depende ngayon kung ano yung panawagan at pangangailangan sa panahon na yun. Dapat maintindihan mo yan. Kaya huwag ka na magselos. Amen? Hindi lang sa magkakapatid, pati sa trabaho, may favorite, may favorite. Gawin mo lang yung dapat mong gawin. Dahil ang utos lang naman sa atin si Hebrews 13:17, nag-free flow ako. Sabi ng Panginoon, kung sila yung mga namumuno sa atin, pabayaan mo silang ikaw ay magpasakop at sumunod dahil sila ang mananagot sa Diyos. Ang trabaho natin, sila ay bigyan ng kagalakan, hindi kapigatian. Dahil kung ang bitbit mo ay kapigatian sa mga namumuno sa iyo, hindi lang to sa simbahan ha, sa amo mo, sa boss mo, kung sino man yung may voice of authority sa iyo, sa magulang mo, sa kuya mo, sa ate mo, sa lolo't lola mo, sa mga tiyo-tiya mo. Kung puro kapigatian ang dadalhin mo sa kanila, it will be, ang sabi ni Pablo, unprofitable for you. So, at the end, sino ngayon yung na-curse? Ikaw. Amen? Consistent doon sa sinabi natin kanina. Kung sumunod ka lang doon sa sinasabi niya rito, it will be profitable for you. So, sino ngayon ang pinagpala? Ikaw din naman. At nang dahil dyan, kung eto nalalakaran natin with consistency, with such commitment, with such vigor, and with such zeal, that stirring of that heart ng paglilingkod natin, grabe, God will give you
the same glory that He has. Sinungaling ba siya? Hindi. He gave them His glory. Kaya nga, last natin dito. What's your ultimate purpose bilang isang mananampalataya? Hindi lang tayo yung mga pastor at leader. Lahat tayo bilang Kristiyano. One of my favorite is Daniel 12:3. Those who have insight. Sino ba yung may insight? You have divine wisdom. Hindi na to yung karunungan na galing dahil sa eskwela, kundi karunungan ngayon to, malalim na karunungan na galing sa Diyos. Na lahat ng isasagot mo nanggagaling sa salita niya, lahat ng isasagot mo galing sa prinsipyo niya, lahat ng sinasagot mo, may panagot lagi ang salita ng Diyos. Hindi ito intellectual exercise, kundi sa tamang pagkakataon, alam mo kung ano yung tamang salita ng Diyos na ibibigay mo. Yan ang insight. Hindi lang problema ng tao, yung nangyayari sa paligid mo, paano mo ngayon, paano mo yung analyze yan, paano mo ngayon bibigyan ng big picture view yan, ano ba yung perspective niyan, ano ang context niyan, lahat yan manggagaling, walang iba kundi sa salita ng Diyos. Kaya nilatag na niya lahat eh. Eh bakit di ko po ma-unlock? Bakit hindi ko makita? Gano'ng kadalas ka magbasa ng Bible? Gano'ng kadalas ka pumunta sa gawain? Gano'ng kadalas ka mag-devotion? Gano'ng kadalas ka mag-pray, praise and worship? Para mabuksan ngayon yung spirit mo na yung mata ng pangunawa mo, dumali ngayon, hindi ka lang na-turn ng puso, hindi ka lang na-train sa church, kundi meron ka ng heart tuning sa Diyos. Dahil alam mo ba, pag nakumpleto mo yung prosesong yan, you will shine like the glow at the expanse of the heaven. Yan ngayon ang glorification because glorification means brightness. Nagdiriwanag ka. Kahit di ka magsalita, lalapitan ka. At pag lumapit ngayon sa iyo, nawa, yung liwanag na meron ka, hindi ikaw ang bitbit sa dilim, kundi yung liwanag na dala mo, mailipat mo sa kanila. Paano mo may malalaman na tama yung liwanag na yan? Hindi mo sila binitbit para bumalik dun sa kung ano yung tama sa mata ng mundo. Kundi binitbit mo sila, you lead the many to the righteousness. Anong righteousness ito? What is right in the eyes of God and not what is right in our own eyes. At pag ito naganpan na natin, grabe, yung ultimate purpose ng Panginoon nasa atin na. Kaya mawala ka man dito physically sa mundo, you will become one of the stars forever and ever. Dahil yung nilakaran mong buhay, ikikwento yan. Grabe ang pagsunod ng mga taong ito para silang si Kristo. At yung kwento na yan, tuloy-tuloy yan. Ano pangako ng Panginoon? Forever and ever. Bakit hanggang ngayon pinag-uusapan natin yung mga apostol? Bakit hanggang ngayon nandito pa rin yung pinag-uusapan natin sina Pablo, sina Pedro? Hindi man sila, pati yung mga nilagay na pangalan doon sa New Testament hanggang sa Old Testament. Libo-libong taon na yung nakaraan. Why? Forever and ever. At bakit star? Tanggapin na natin. May corruption na ang mundo. Kaya nga fallen nature na tayo eh. So hindi lang yung pagkatao natin, hindi lang yung kalikasan natin, kundi kalikasan na talaga ng mundo. Kaya star, isa tayo sa mga liwanag sa gitna ng dilim. A glow in the expanse of heaven. Kailan ba lumalabas sa mga bituin? Paggabi. Hindi naman lumalabas sa mga bituin pag may araw. Isa lang naman ang may araw, isa lang naman ang bituin sa araw eh. The morning star, no other than Jesus Christ. Umabot na tayo sa punto na yon na hindi na natin nakikita yung dilim ng mundo, kundi namumuhay na ngayon tayo kahit madilim ang mundo, na isa lang ang tinitignan natin na liwanag. Dahil galing sa dilim, binitbit tayo sa liwanag. Galing sa madilim na buhay natin ng gabi, tayo ngayon ay pumasok na ngayon, di lang sa bukang liwayway. Ang bukang liwayway o sunrise, nakita na natin, nakilala ang Diyos. Pero ngayon, nasa gitna tayo ng kasagsagan ng init ng araw. At yung init ng araw na yan, walang iba, kundi si Kristo. Pero sa mata ng mundo, isa lang tayo doon sa mga bituin na yun. Doesn't matter. Ang importante, nagamit ka ng Diyos, na-recognize, ikaw, ako, at lahat na nakikinig dito, bawat isa sa atin, naging bituin tayo kung saan man tayo posisyon dito sa mundo. Ano yan? Yung place of assignment. Amen? Amen. Okay, so sakto. Mag-aalas 4 na. At bago tayo magtapos, dahil yan na yung huli nating pinakita dito sa slide natin. So, salamat, Gab. I'll stop sharing. So, again, bago tayo magtapos,
Bigyan ko lang kayo ng maikling panalangin at para doon sa mga nakikinig na meron pang kapaitan sa puso o hindi ka pa tumatanggap ng buo sa Panginoon, tinanggap mo man ang Panginoon pero meron ka pa rin tinatawag na ugat ng kapaitan. Sabihan mo ako sa panalangin na to. Panginoon, salamat sa napakayamang habag at grasya mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa mga salita mo. Nawa, kung paano mo kami tinawag para magampanan namin kung ano yung pinlano mo at kung ano ang intensyon mo sa buhay namin. Malakaran namin ito. At kung meron pa man din ako, Panginoon, na lamat sa puso ko, meron pa rin hapdi at sakit sa puso ko, Panginoon. Saktan ako ng maraming tao, nasaktan ako ng ibang mga tao. Nakikita ko pa rin na napakaliwanag na alaala ang mga naging consequences at ang mga ginawa nila. Panginoon, tulungan mo ako magkaroon, Panginoon, ng isang pusong nagpapatawad. Tulungan mo magkaroon ako ng kapayapaan, kainahunan, at tulungan mo ako, Panginoon, sa kalakasan na binigay mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na mabura sa aking kaisipan at hindi na ako maapektuhan kung ano man itong mga sakit na to na meron pa sa puso ko. Tulungan mo mahabi kung ano man yung mga natasta sa puso ko, Panginoon. Mend my broken heart, Lord. Tulungan mo ako magkaroon ng puso na katulad ni Kristo, na kahit hindi ka ibig-ibig, kahit lagi kong nakakabangga, mas matututo kong yakapin, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon, sa mga panahon na to. At pinapanalangin din namin yung mga tao na gusto naming maabot, Panginoon. Makilala kung sino yung Kristong nakilala namin. Upang sila man din, Panginoon, hindi lang pagpalain, kundi makita nila kung ano yung halaga at importansya ng purpose ng buhay nila. Nakasama ka, na malakaran kung ano yung pinlano mo sa buhay nila, katulad ng ginawa mo sa amin. At sa araw na to, Panginoon, tulungan mong handa ang aking sarili, aming mga sarili, para sa kanya-kanya naming gawain bukas, sa kanya-kanya naming mga simbahan, bilang isang katawan ni Kristo, Panginoon. Tulungan mo kami na magpalakasan sa isa't isa, lalo na sa mga panahon na to, na grabe ang manifestasyon ng kaaway sa kultura, sa edukasyon, sa entertainment. Pagkus, Panginoon, huwag kaming madadala kung ano yung agos ng mundo, kundi pagtibayin mo kami na kung paano pinit mo ang mga puso namin, hindi na kami muling babalik dun sa luma naming pagkatao. At sa pansamantala namin paghihiwa-hiwalay ngayong hapong ito, pinagpapala ko ang gawa ng kamay ng bawat isa sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Yan, salamat po sa inyong lahat. Salamat sa pakikinig dito sa Daily Life Sharing. Again, this is Pastor Ben Manga from the Hub of Christ, Iligan. God bless everyone and have a spirit-filled Sunday tomorrow. Bye.